Bossing, isang taon na ang lumipas. Sa wakas kinontak mo na rin ako. Pinaimbestigahan ko sa iyo ang dahilan ng pagkamatay ng mga magulang ko. Malinaw na ba ang lahat? Matapos imbestigahan, ang dahilan ng pagkamatay, malamang ay nakatago sa probinsya ng Timog Ilog. Ituloy ang investigasyon. Bossing. Pogi, basta matulungan mo lang akong italikod ang mga taong yun. Kahit magkano pa ang hingin mo, ibibigay ko. Sakay na. Salamat. Kumapit ka ng mahigpit. Kuya, pwede bang mas pabilisin pa? Hindi na kaya. May speed limit ang daan na to, pinakamabilis na to. Nasa card na to ang 100,000, walang EV. Sige, kumapit ka ng maayos. Bawal tumakbo. Tumigil kayo. Nakatakas din sila. Abangan nyo na lang. Miss, umalis na sila. Pwede ka nang bumaba. Bakit walang kumikilos diyan? Miss, ikaw. Miss, baka naman may nainom kang kung ano. Nakikita niyo ba ang hikaw na to? Kinuha ko mismo mula kay Song Kinyan. Kaya maniwala na kayo ngayon na may nangyari sa amin ni Song Kinyan. Tama na, Yechen. Si Presidente Song ay CEO ng Song Group of Companies. Ang pinakamagandang babae sa Zhongxia. Pantasya na napakaraming lalaki. Paano kanya magugustuhan? Di ba, Jench? Tayo, mga hamak na gwardiya lang. Mangarap ka nga, pero may hangganan naman. Bakit hindi mo na lang sabihing nagkaanak pa sa'yo si Presidente Song? May dumarating. Bossing Song. Nako, bakit nandito siya? Siya pa naman ang pinagyayabang ko kanina. Oy, Bro Chen, saan ka pupunta? Nandito na si Bossing Song. Hindi mo ba papatunayan ang mga sinabi mo kanina? May kasama pang batang babae, si Bossing Song. Daddy. Ining, baka napagkakamalan mo lang ako. Hindi po ako nagkakamali. Siya ang daddy ko. Ikaw. Ako. Mag-anak sila. Niyan, ilabas mo ang agimat. Daday, tingnan mo, ito ang agimat na iniwan mo kay mommy. Ang agimat ng Azure Dragon. Aba, Yechen, pinatulan mo talaga si Bossing Song? At nagkaanak pa siya sa iyo ng babae? Kahit sa panaginip, hindi ko kayang mangaap ng ganyan kaganda. Nakaisa agad ako. May anak na pala kami ni Song Kinyan. Bakit hindi ka na nagpakita mula noong gabi yon 5 taon na ang nakalipas? Anong gagawin ko sa iyo? Isa ka ng hamak na gwardiya. Kahit lang ang gusto. Kaya mo bang panagutan kami ni Nian? Kung gayon, bakit ka nandito ngayon? Para pakasalan ako. Ha? Pakasal? Nakita mo naman, pinipilit ako ng angkan na magpakasal. Kaya saan, ang kaibigan na yun. Ayokong tawaging daddy ni Nian ang ibang lalaki. Kailangan ko ng instant na asawa bilang panangga. Pinag-isipan ko na mabuti, ikaw lang ang sagot. Teka, masyadong biglaan ito. Ganito na lang. Tutulungan kitang alisin si 161. Para hindi mo na kailangan mapakaalipin sa kanyan. Tama na ang kayabangan mo. Ang mga huwang ang hari ng Timog Ilog. Hindi mo sila kayang galitin, isa kang hamak na gwardiya. Sabihin mo na, sang-ayon ka bang magpakasal sa akin o hindi? Daddy, lahat sila may daddy. Pero si Nian wala.
Pumayag ka na pong pakasalan si Mommy. Sige, magpakasal tayo. Walang sinumang mangangahas na umapi sa asawa at anak ko. Ang lalaking ito pala, asawa ng pinakamagandang babae sa Zhongxia. Ibang klase talaga akong kinalat. Napangasawa ko ang pinakamagandang babae sa Zongxia. At isa pa siyang babaeng si... May 5 milyon ang card na ito. Walang iyon. Gastusin mo kahit magkano. Yan ang dote ko. Sige, alis na ako. Niyan, sa wakas may papa ka na. Hindi mo naman kailangan magmadaling magpakasal sa akin. Nandito ako. Walang makakapilit sa iyong gawin ng kahit ano. Tama na. Huwag ka nang magmagaling pa. Kailangan ng beso niya. Sa harap ng pamimilit ni Huang Zixuan na magpakasal. Ito ang susi ng bahay na inuupahan namin ng kaibigan ko. Bahala ka na kanyan yan. Sige. Opo, mahal na asawa. Siguradong magagawa ko ang atas mo. Tara na, anak. Halika. Shuyo, kasal na ako. Yechen ang pangalan niya. Mamaya ihatid niya si Nian sa bahay. Huwag na huwag mo siyang mapagkakamalang iba. Papa, dito kami nakatira ni Mama pati si Ate Maganda. Dito po kami nakatira. Papa, gutom ka na ba? Hahanap ako ng merienda para sa iyo, Papa. CJ. Ito pala ang tirahan ng asawa ko. Maganda naman. Mahal, nakarating na kami ni Nian sa bahay. Mabuti naman. Papauwi na rin ako. Bata pa ang kaibigan ko at maganda. Kaya huwag kang gagawa ng kalokohan, ha? Sige, naiintindihan ko na, mahal na asawa. Chi, babae lang yan. Ang dami ko nang nakita. Gaano ba kaganda para magloko ako? Aba, may maganda ka talaga rito ah. Sino ang manyak to? Ang lakas ng loob pumasok sa bahay ko nang maliwanag pa. Bahay mo. Miss, makinig ka muna. Pinapunta ako rito ng asawa ko. Sinong asawa mo? Sinil ang kaibigan ko. Kung hindi kita tuturuan ng leksyon ngayon, manyak ka. Sayang ang 10 taon ko sa taekwondo. Teka. Teka lang. Huwag kang manakit. Ngayon ka pa natakot. Huli na. Natatakot ako na baka masaktan ka. Manyak ka. Ang lakas pa ng loob mong tumingin. Miss, pinapunta talaga ako rito ng asawa ko. Song Ian ang pangalan ng asawa ko. Kilala mo siguro siya, di ba? Impossible. Paanong napangasawa ni Sister King yan? Ang isang manyak na tulad mo. Kakakasal lang namin ngayong araw. Tingnan mo. Marriage certificate. Totoo nga kay Sister King yan. Hindi. Impossible to. Si Sister King yan ang pinakamagandang babae sa Zhongxia. Pati si Huang Zixuan, na Huang Group, hindi nga niya mapasagot yun. Paano kanya napangasawa? Isa ka lang namang guwardiya. Kung gusto mong malaman, tanungin mo siya mismo. Nandito na pala kayong lahat. Magkakilala na ba kayo? Yan. Sister King yan. Totoo bang pinakasalan mo ang lalaking to? Bakit parang gulat na gulat ka? Hindi ba nag-message ako sa'yo sa WeChat? Wecha. Totoo nga. Ngayon naniniwala ka na? King yan, ba hindi ka man lang nagsabi na ikakasal ka na? Asa ganyan pang lalaking manyak. Manyak! Mrs., pakinggan mo ako. Siya ang nauna. Depensa lang ang ginawa ko. Yan, tulungan mo si Daddy magpaliwanag. Mabait po si Daday, Mommy. Hindi po niya kayang saktan ang magandang Ete. Mali lang po siguro ang pagkakaintindi niya. Yun na nga. Mali lang talaga ang pagkakaintindi. Sige na. Magkakasama na tayong lahat sa isang bubong. Magpakilala na kayo sa isa't isa. Siya si Yechen, ang asawa ko. At siya ang daday ni Nian.
Siya naman si Qin Shuyu, isang fitness blogger. At 10 taon din siyang nag-aral ng taekwondo. Halata naman. Ang taas ng sipa niya. Gago ka. May gana ka pang magbiro. Pero tandaan mo, kung sasaktan mo si Atking yan, ako mismo ang unang pupuksa sa'yo. Pangako, hindi yan mangyayari. Mabuti naman kung ganoon. Atking yan, lalabas muna ako para mag-shopping. Bibili ako ng panlaban sa mga manyak. CJ. Pakiramdam ko, dito pa lang sa loob, malala pa na ako ng babaeng yon. Tama na nga yung kalokohan mo. Nga pala, nasabi ko na kay mama na nagpakasal na tayo. Pupunta raw siya rito mamaya. Sa unang pagkikita ko sa biyanan ko, dapat ba akong maghanda? Wala akong ganyang klase ng manugang. Songting yan, nababaliw ka na ba? Nagpakasal ka sa isang guwardiya. Ma, kalayaan ko kung sino ang pakakasalan ko. Wala kang pakialam. Ang pamilya Huang, walang tigil sa panggigipit sa'yo. Nanganganib ang Song Group, hindi natin alam ang susunod. Tapos ngayon, kalayaan ang isasampal mo sa akin. Ma, maliit na pamilya lang ang Huang. Wala silang pananakot sa akin. Ikaw, hamak na gwardiya, huwag kang makapal ang mukha na tawagin akong ma. Asawa ako ni Kinyan at isa lang ang gusto kong malaman mo. Hanggat nandito ako, wala ni isang taong pwedeng manakot sa kanya. Aba, sino ka ba para maging ganyan kayabang? Pati pamilya Huang, hinahamak mo. Ano sa tingin mo, ikaw ba ang pinuno ng Azure Dragon? O ikaw ba ang punong tagapagsanay ng Hilagang Palasyo? Wala man lang takot sa pamilya Huang. Bayani ang daddy ko. Habang nandito siya. Walang pwedeng mang-api kay mommy. Songping yan, magsisi ka na ngayon pa lang. Sumama ka sa akin at tuparin ang kasunduan sa kasal. Walang modo kang tao ka. Ang usaping pamilya naming mga Song ay hindi lugar ng isang dayuhan para manghimasok. Ngayon, lumayas ka rito. Babae, naglakas loob kang saktan ako? Sabi ng asawa ko lumayas ka. Hindi mo ba narinig? Umalis ka na. Sag, magsisi kayong lahat. Li Wang, hindi marunong tumanggap ng kabutihan ang mga Song. Simulan na ang plan B. Ichen, ikaw muna ang magkakit ganyan sa itaas. May pag-usapan kami ni mama. Sandali lang. Hoy, tumigil ka. Sino nagsabing umalis ka na? Ma, si Ichen ang tunay na ama. Ninyan yan. Songking yan, ano ba talaga ang nangyayari? Ipaliwanag mo sa akin ngayon din. Ma, upo muna kayo at mag-uusap tayo ng mahinahon. Ma, maupo po tayo. Ma, ang mga nangyari noon ay isang aksidente lamang. Wala akong pakialam kung ano ang trabaho niya. Dahil nangyari na ang dapat mangyari, huwag na nating intindihin. Ang mga bagay na walang kabuluhan. Kaya pala ang ama ni Nyan ay isang guwardiya lang. Kaya naman pala ang tagal mong itinago sa akin. Ang totoo, basta't kaya niyang maging tapat. At mabuti kanya niyan. Wala nang ibang mahalaga pa. Hahaha. Si Song, nag-i-enjoy ka yata sa piling ng pamilya mo rito? Puwersa Hari, bakit ka nandito? Kami ang Black Dragon Gang. Tuparin ang kasal at ibigay ang Song Group of Companies sa pamilyang Huang sa halagang ₱1. Impossible. Pinaghirapan ko ang Song Group. Mula sa wala. Hindi ko ibibigay ng ganoon na lang. Ang kumpanya ko sa mga Huang. Ganoon ba? E di ang kumpanya mo. Gawin na lang nating mana mo. Li Wang, magkano ba ang ibinigay sa iyo ni Huang Zitsuan? Doblehin ko ng 5 beses. Tigilan mo lang kami. 5 bises. Aba, mayaman ka pala talaga. Sage, maglabas ka muna ng 5 bilyon para makita ko. 5 bilyon? Bakit hindi mo na lang kami hold upin? Nay, huwag. Ninanakawan kita ng haapan. Anong magagawa mo, si Song? Pumili ka na, mamatay ba ang nanay mo rito? O magpakasal ka kay Ginoong Huang at ibigay ang kumpanya? Liwang. Ang kapal ng mukha mo. Tumahimik ka, ikaw na susunod. Huwag ka nang tumingin pa, 500 kong tauhan, ang nakapalibot sa lugar na ito. Kahit daga, hindi makakapasok. Wala ka na bang galang sa batas? Batas? Sa probinsya ng Timog Ilog, ako ang batas. Bibigyan kita ng 3 segundo. 3. Bibigyan din kita ng 3 segundo. Umalis ka na. Sino ka ba?
Ang hihimasukan mo ang gawain ng Black Dragon Gang. Ako ang asawa ni Song Qinyan. Isang hamak na gwardiya. Nagmamagaling ka pa? Sa tingin mo hindi kita kayang patayin ngayon? Hindi ka pa alis? Sige, papatayin na kita. Ang galing ni Dade. Siya ang superhero ko. Yechen, ang grupong Black Dragon ang sinasabi. Ang tagapagsalita ng Emperor sa ilalim ng lupa sa lalawigan ng Nanhe ay isang daang tawag. Ang makapangyarihang hari ay masyadong mabagsik din. Hindi mo sila kayang labanan. Dalhin mo na agad si Nyan at magtago kayo. Pagkatapos manakit, alis na lang? Nasaktan ako, di ba? Ngayong ubusin ko ang buong angkan ninyo. Liwang, ang gusto mo lang naman ay ang Song Group of Companies at pera, di ba? Pipirmahan ko na lang ang papeles. Huli na. Kapag namatay ka, mapupunta sa akin ang lahat ng pera mo. Asawa mo ako, dapat kong protektahan ang pamilyang ito. Hindi mo kailangang makisali. Puro kabastusan ang sinasabi mo, nadudumihan ang pandinig ng anak ko. Ngayon sinira ang iyong mga binti at makakuha ng iyong mga tao dito ngayon. Nagbabanta ka sa akin? Mga kapatid, sabay-sabay na. Patayin ninyo siya. Liwang, binabalaan kita. Kung gagalawin mo si Yechen, kahit isang daliri lang, gagawin ko ang lahat. Hindi kita tatantanan. Akala mo matatakot mo ako? Babaeng yan? Mga kapatid, sabay-sabay na. Huwag kang mag-alala. Kahit bumagsak ang langit, ako ang sasalo para sa inyo. May ibubuga ka rin, bata. Pero sa tingin mo ba, kaya mo na akong kalabanin? Napakalakas ng daddy ko. Habang nandito siya, huwag mong subukang saktan ako. Malakas ka? Nasa labas 500 kong tauhan sa Black Dragon. Isang dura ng bawat isa. Malulunod ka na. Kung ganoon, papasukin mo silang lahat. Sabay-sabay ko nang tatapusin. Yechen, tumigil ka. Kung hindi dahil sa pagpapakasal ninyo, paano nahanap ng pamilya? Huwag ang itinadragon na upang gumanti laban kay Kinyan. Nagsasalita ka pa ng kalokohan dito. Gusto mo bang lalong mapahamak si Kinyan? Ma, huwag ninyong sisihin si Yechen. Kung hindi ko pinilit na pakasalan siya, hindi siya madadamay dito. Liwang, sumasang-ayon ako sa kondisyon mo, pero hindi mo dapat saktan si Yechen. Hindi ako pumapayag. Yechen, makinig ka sa akin. 500 sila. Nag-aalala ako sa'yo. Ayos lang. Kahit 50,000 ka ang dumating, wala silang magagawa sa akin. Hindi kailangang takot sa akin si inay. Si tatay ay isang bayani. Tama ang sinabi ng ating Nyanyan. Yechen, huwag ka na magpakatapang. Hindi mo. Kayang magkasin ang problemang ito. Mga basura lang silang lahat. Kahit magsama-sama pa sila, wala silang kahinatnan. Hindi pwede, mag-isa ka lang. Hindi mo sila makakayanan. Umalis ka na agad at dalhin mo si Nyanyan palayo dito. Tama nga. Kapag nakita ito ng bata, siguradong babangutin siya sa takot. Lumabas tayo at doon natin ayusin. Huwag kang magmagaling. Sa isang sabi ko lang, lahat kayo mamamatay. Ang dami mong sinasabi. Ang tapang mo, bata. Nag-isa ka lang humaharap sa akin. 500 tauhan sa labas, mga kapatid. Tatarin niyo hanggang maging lumpo. Patay na, wala na to. Kapag natapos nilang patayin si Yechen, tayo naman ang susunod. Huwag kang matakot, Nay. Siguradong kaya ni Itay. Napatumbahin ang lahat ng masasamang tao. Hindi magsisinungaling si Itay kay Nyan. Liwang, ito ba ang kontrata? Pipirmahan ko na ngayon. Pakawalan nyo na si Yechen. Huli na. Simula ng hamunin ng batang, yan ang Black Dragon Gang. Selyado na ang kanyang kamatayan. Hayaang mamatay siya sa harap ng bahay. Swerte pa nga siya niyan. Pasok ninyo ang bangkay niya. Ito ang kapalit ng paglaban sa akin. Hiwain ninyo siya ng pira-piraso para mawala ang galit ko. Yechen, Sige na, simulan mo na. Niloloko lang kita. Sineryoso mo naman I-impossible. Buhay ka pa? sa mga ganoong klase ng tao. Paano sila magiging kalaban ko? Yechen, ayos ka lang ba? Nakipaglaban sa ganyan karami, paano magiging ayos lang? Huwag mo akong takutin. Saan ang sugat mo? Sugat.
Matagal lang akong hindi nakakapag-ehersisyo ng mabigat. Medyo naiwana ko ang baywang ko. 500 tauhan ng Black Dragon, pero walang gasgas sa iyo. Tiyak na hindi kumpleto ang dumating na tauhan ng Black Dragon Gang. Kung hindi, imposibleng buhay pa siya nakabalik. Mga 547 lang naman. Kumpleto ba silang dumating? Hindi ko rin alam. Na pala. Muntik na kitang makalimutan. Huwag mo akong galawin. Kung hindi, hindi kita patatahimikin. Tapos ka na bang manakot? Magsisimula na ako ha. Yechen, nag-aalala ako na kapag tuluyan natin siyang ginali. Mapapahamak ka. Sa ginawa ko pa lang sa kanya, galit na siya sa akin. Kung ganoon, mas mabuting. Huwag. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo. Tumayo na kayo at lumayas. Kung hindi, ganyan din ang kahinatnan nyo. Hindi ko kayo patatawarin, Pamilyang Song. Daday, pinalayas mo lahat ng masasamang tao. Ang galing-galing ni Dade. Salamat sa papuri, Nyanyan. Ang tapang-tapang mo rin ngayon, Nyanyan. Ikaw, sinira mo talaga ang pamilya naming Song. Si Liwang ang pinuno ng Black Dragon Gang. Hindi siya marunong magpatawad at pinilay mo pa siya. Puro kasamaan lang ang laman ng utak niya, wala siyang iniluwan na mabuti. Mas mabuti pang kinako na lang siya agad. Basta ang Black Dragon Gang. Ang mga has na guluhin si Kinyan, pagsisisihan nila ng husto. Anong sinasabi mong kalokohan? Ang pinuno ng Black Dragon Gang ay protektado ng pamilyang Huang. Hindi lang dahas ang paraan nila, makapangyarihan din sila sa mundo ng negosyo. Nangyari na ang nangyari. Ano man ang gawin nila, haharapin namin lahat. Nandito si Daday, kaya hindi kami takot ni Mommy. Bahala na kayo sa buhay ninyo. Ang pamilyang Huang at Black Dragon Gang ay hindi kayo titigilan. Anong nangyari? Tinamaan ba ng kidlat ang bahay natin? Pinalayas ni Daddy ang mga taong nambubugbog sa amin ni Mommy. Pasensya na. May ipapapunta akong maglilinis mamaya. At Kingyan, okay ka lang? At talaga bang ganyan siya kagaling makipaglaban? Okay lang ako. Tingnan mo ang sarili mo, basang-basa ka ng pawis. Maligo ka muna sa kwarto ko. CJ, Tara, Hindi ako nagkakamali ng dinig. Hindi ba si Sister Kingyan ang tipo na hindi nagkapalapit ng lalaki? Ngayon pinapapasok na niya ang isang lalaki sa kwarto niya para maligo. Mama. Papa, hindi na ako pinapansin ni Mama. Bilisan mo ang pagsuot ng damit mo, nandito pa si Nyanyan. Hindi maganda ang dating. Ako, kukuha ako ng tubig para sa'yo. Hindi lang ako nakatayo ng maayos kanina. konsidera mo na itong dagdag na serbisyo mula sa tinanggap mong dote. Ano nang pakiramdam ng hawakan? Kukuha ako ng tubig. Papa, gusto ko rin ng yakap. CJ, Tubig. Nasugatan ka na pala, bakit hindi mo sinabi? Paano kung na-infection yan? ayos lang, maliit na sugat lang ito. Maupo ka, lilinisin ko yan. Papa, kapag may sakit ka, dapat uminom ka ng gamot ng maayos, ha? CJ, Bossing Song, may problema sa kumpanya. Pasensya na, nakakaabala ako. Anong nangyari sa kumpanya? Nagdeklara ang chairman ng Huang Group na puputulin nila ang pinansyal na suporta sa Song Group of Companies. Sino mang tumulong sa atin ay kukontrahin nila. Inaasahan ko nang gagawa sila ng paraan, hindi ko lang inaasahan ganito kabilis. Gaano nakalala ang sitwasyon ng kumpanya ngayon? Lahat ng loan approvals mula sa bangko ay pinatigil na. Pati ang Tianhao Company na may utang sa atin ay tumatangging magbayad. Kapag nagpatuloy ito, sa loob ng 2 araw, malulugi na ang kumpanya. Balik tayo sa kumpanya. Nga pala, ikaw muna ang bahalang mag-alaga sa kanya ngayong araw. Huwag mag-alala, Mama. Alagaan ko ng mabuti si Papa. huwag kang mag-alala. Songpinyan, ngayon din. Bigyan mo ako ng solusyon. Kung hindi, bumaba ka sa posisyon mo. Sang-ayon ako. Par-pareho kaming ganito ang gusto. Pangalawang tiyo, pangatlong tiyo, pareho kayong shareholder ng grupo. At nakatatanda sa pamilyang Song, tiyak na ayaw ninyong mabagsak ang kumpanya. Pangako ko sa inyo, sa loob ng bukas, aayusin ko ang krisis ng grupo. Paano mo naman ayusin? Kalaban mo ang Huang Group. Kapag hindi ko naayos, ibibigay ko ang pinakamalaking bahagi ng shares ko.
Secretary Xia, tawagan mo agad. Si Hong Sin ng Tianhao Group. Sabihin mong dapat ihanda na niya ang loan. Kung hindi, hindi natin kakayanin ang atake ng Huang Group. Sinubukan ko na, hindi makontak. Desidido na talaga silang. Manuhod lang mula sa malayo. Sige na, bukas ako mismo ang pupunta. Daday, ang galing mo naman. Pwede mo bang turuan si Nyan? Kapag natuto ako, sabay nating protektahan si Mommy. Ituturo ko sa iyo ang flying needle. Wow, gusto ko yang matutunan. Sige, ituturo lahat ni Daddy sa iyo. Che, anong flaying needle? Magic trick lang naman yan. Gusto ni Nyan na protektahan si Mommy. Kaya sumama ka lang sa akin, magkakulo tayo. Gusto kong matuto kay Daddy. Anak, ito ay lihim na sining na hindi dapat itinuturo sa labas. Kapag natutunan ito ni Nyan, mas magaling ka pa kay Tita Kin. Che, berdadong karayom lang naman yan. Sa totoong laban, hindi rin siguradong epektibo. Anong pinag-uusapan ninyo? Wala naman. Hindi dapat malaman ni Song Kinyan na ako ang nakasira sa bagong pinturang pader kung hindi magbabayad pa ako. Mamay, tinuturuan ni Daday si Nyan ng flying needle. Flying needle. Wala yon. Naglalaro lang kami ni Nyan. Nyan, sikreto natin to. Huwag mong sasabihin kay Mommy. Panloloko lang naman sa bata yan. Pati siya mismo, nahihiyang aminin. Na pala, naayos mo na ba ang problema sa kumpanya mo? Nga pala, Ate Kinyan, nabalitaan kong nagkasira na kayo. Ni Huang Zitsuan. Ngayon, todo attack siya sa'yo. Buong lakas na umaatake ang Huang Group. Bukas pupunta ako sa Tianhao Group para kunin ang loan kay Hongxi. Kapag hindi ako nakakuha ng pera. Kapag naputol ang pondo ng kumpanya, siguradong babagsak ito. Bukas sasamahan kita. Itong si Hongxi. Gahaman sa pera ang babaeng yun at magulo rin sa pabrika niya. Hindi ako mapapanatag kung mag-isa ka lang doon. O sige, mabuti na rin. Sasama ako. Sasama rin si Nyan. Hindi pwede. Tinuruan ako ni Daday ng flying needles para maprotektahan ko si Mommy. Alam ni Mommy niyan yan. Kaya mong protektahan si Mommy, pero may pasok ka pa bukas. Bukas, dito ka lang sa bahay kasama si Nyan. Tama na. Dito ka na lang. Kapag sumama ka pa, magiging pabigat ka lang sa amin. Huwag mong kalilimutan, talo ka sa akin noon. Sinwerte ka lang noon. Kung ayaw mo maniwala, subukan natin ulit. Tama na yan. Bukas na lang tayo lahat pumunta. Gabi na rin. Magpahinga na kayo. Nyan, tara na. Bukas ipapakita ko sa'yo kung sino talaga ako. Nga pala, saang kwarto ako matutulog? Daddy, dito ka na lang matulog. Kasama namin ni Mommy. Kailangan mo pang ikwento si Nyan mamaya. Sige na nga, sama na kayong lahat dito. Sabay-sabay na tayong matulog. Ha? Ang batang yan, nagpunta sa bakuran para magluto. Tapos may lumabas na tuta. Daday, matutulog na si Nyan. Sige, halika. Matulog na kayo. Nandito lang kami ni Daddy mo. Ano tinitingin mo? Matulog ka na at bukas na tayo mag-usap. Hindi ka na kukulitin ni Nyan. Doon ka na lang sa kabilang kwarto matulog. Silip lang ng kaunti, siguro okay lang. Hindi rin pala masama ang ganitong asawa. At least gustong-gusto siya ni Nyan. Umaga na. Gising na. Aalis na tayo papuntang Tianhao Group. Bakit ang init ng ulo mo agad-agad sa umaga? Tubisin mo. Bossing Song, maaga pa lang nagset na ako na meeting kay Hongxi. Binalaan niya tayong delikado ang pabrika. Wala siyang pananagutan. Huwag kang mag-alala, habang nandito ako, wala siyang magagawa. Utang ay dapat bayaran. Ngayon, kailangan niyang magbayad. Teka pala, pagpasok natin, huwag muna kayong kikilos ng padalos-dalos. Ang goal natin ay masingil siya. Dus na lang ang natira. Wala nang straight, talo na. Talo na,
Ayoko nang maglaro. Hello, nandyan ba si Madam Hongxi? Ako ang CC ng Song Group of Companies. Sinadya ko siya puntahan. Anong CE? Ang ate namin ay hindi mo basta-basta makikita. Pero kung kayo ang pag-usapan, pwede nating pag-usapan. Kung papayag kayong makipag-inuman sa amin, saka namin kayo madadala sa boss namin. Walonggu, huwag kang sumobra. Dati na kayong nanggugulo sa taekwondo, GYM ko. Ngayon pati ba naman ang ate ko, ginagago mo na. Ikaw pala yung may-ari ng Taekwondo GYM. Ano? Ang tao ko, nakikipagkulitan lang sa iyo, binugbog mo agad? Itong nangyari ngayon, mahirap nang ayusin yan. Ikaw, Huwag kang padalos-dalos, hindi natin kailangan makipagsabayan sa kanila. Ang boss ko, hindi nyo basta-basta makikita. Kung may hinihingi kayong pabor, hindi ganyan ang dapat na asta. ate, wala na tayong dapat pag-usapan sa taong yan. Sapakin na lang natin. Bugbugin lang yan, titino rin yan. Sige na nga, tayo na lang mismo ang hahanap sa loob. O, naglalakas loob kayong pumasok sa teritoryo namin? Mamaya pag may rambulan, bantayan mo lang si ate. Kaya mo ba? Ganyan ba kayo magpag-ugnayan, alam ba ito ng Hongxi? Sasabihin ko sa iyo ng diretso. May pinag-utos na itong bayad sa min. Ni sentimo, wala kayong makukuha. Kung gusto niyo ng loan, kailangan niyo ng 10 milyon kada araw. Pumunta ka ngayon kay Hongxi at sabihin mo, kailangang maibigay sa akin ang loan ngayong araw. Kung hindi, isusumbong ko kayo sa Tianhao Group. Lalantarin ko lahat ng kalokohan ninyo. Hindi ko kayang gawin yan. Eh, di huwag mong gawin. Pinag-isipan mo na ba bago ka gumawa ng gulo? Makipag-usap sa'yo? Ako na ang bahala. Bantayan mo lang si ate. Yechen, bilisan mo, tulungan mo siya. Manyakis ka. Inaano mo ba ako? Niligtas na nga kita, ako kasi sisihin mo. Hindi ko kailangan. Kaya ko ang sarili ko. Mabuti na nga ang ginawa ko, ako pa ang masama. Nagkakagulo ang shareholders. Palayasin ka. Si Song Wuji ang papalit sa'yo. Ngayon pa talaga kayo magdadala ng problema sa ganitong kritikal na panahon? Ed, bumalik muna kayo sa kumpanya. Yung paniningin ng utang. Ako na ang bahala. Pero, Sasama ko sa kanya para hanapin si Hongxi. Bumalik ka muna sa kumpanya. At asikasuhin mo ang problema roon. Wala na tayong magagawa kung ganoon. Pero, huwag kayong magpakamatay kung walang loon. Maghahanap ako ng ibang paraan. President Song, kailangan na natin bumalik agad sa kumpanya. Tara na. Mamaya pag nag-away, magtago ka sa likod ko. Huwag kang pabigat. Tara, Sabay-sabay na kayo. Huwag nating sayangin ang oras. Ang galing naman. Lumayo ka riyan. Pag nagkagulo, wala na akong panahong alagaan ka. bobo ka ba? Yung suot niyang damit halatang hindi basta-basta. Kaya mo ba? Ako na lang kaya rito. Huwag mong questionin ang kakayahan ko. Ikaw pala ang gumawa noon. Eh sino pa ba? Huwag na tayong mag-aksaya ng oras dito. Paano nangyari yon? Nasaan si Hongxi? Sa tapatang inuman. Tara. Bakit ka tumigil? Mali ako. Saan ka nagkamali? Ikaw pala talaga ang tunay na bihasa. Dati, kung makapaghamak ako sa'yo. Ngayon, buong puso akong humihingi ng tawad sa ginawa kong kayabangan. Pakiusap, tanggapin mo akong alagad. Ha? Alagad? Pwede mo ba akong turuan ng martial arts? Seryoso akong mag-aral. Ang martial arts ko ay pamana ng pamilya. Bawal ituro sa labas. Pumunta muna tayo sa bar. Ang prangka ng babae nito. Sambahin ang martial arts. Para lumakas, kayang magbago agad ng ugali.
Bossing, baka gusto mong lumabas muna kami para bigyan ka ng espasyo. Hindi na. Wala akong pakialam diyan. Sino yan? Nandito ako para kay Hongxi. Ang pangalan ng bossing namin, hindi mo basta-bastang pwedeng banggitin. Pag-usapan natin ang partnership. Ano pong sinasabi ninyo? Haha. Bossing, mag-ingat kayo. Sumasang-ayon kaming lahat. Si Song Kinyan ang asawa ko. Pumunta ako ngayon para itanong kung mababayaran na ba ang bayad sa kanya. Ipapadala ko na agad ang bayad sa kanya ngayon. Kung ganyan pala kadali, sana noon pa para hindi na nahirapan. Pinapunta pa niyo ako. Ngayon, tayo naman ang pag-usapan natin ang pangalawang partnership. Balita ko, magbibigay ka raw ng puhunan sa Song Group of Companies. Anong puhunan? Ganoon ba? Baka nagkamali ako ng alaala. Hindi ka nagkakamali. Mag-invest ako ng 10 milyon. Para sa isang tulad mong may kakayahan, ang 10 milyon. Hindi ba parang napakaliit? Maliit nga. Ikaw ang magsabi ng halaga. Sobra na, bilyon na yan. 1 bilyon. CJ, mag-invest ako ng 1 bilyon. Ikaw na ang bahala sa kontrata. Sasamahan ko muna siyang uminom. Huwag kang mag-alala, ang partnership natin ngayon ay hindi ka magsisisi. Papasok na ang Potion Conglomerate sa probinsya ng Timog Ilog. Tutulungan ko silang palakasin ang maliit mong kumpanya. Pochan, korporasyon pala. Nakaya mo pala silang utusan. Hindi ko alam kung sino ka. Isang ordinaryong tao lang. Nagkataon lang na ang CEO ng Potion Conglomerate. Si Wang Haiting ay tauhan ko. Huwag kang magtanong ng hindi mo dapat malaman. Naiintindihan ko. Ipapausap ko si Wang Haiting. Sa'yo para sa koordinasyon. Gusto kong makita kung ang Huang Group na ba ay kayang maghari-harian sa probinsya ng Timog Ilog. Tuloy po kayo, tuloy. Kuya Chen, kung may kailangan ka pa, balik ka lang ha. Ate, baka nabigla ka na yata? Simula nung naslitin ka at napilitang maglabas ng pera. Hindi na maalis yang ngiti mo diyan. Wala kayong alam. This time, yung pera. Hindi na sayang, nakakonect tayo sa isang bigating tao. Ano pa nang ginagawa nyo diyan? Sabi ni Kuya Chen. Lahat ng illegal na gawain, bawal na nating galawin. Kaya bilisan nyo na. Ayusin nyo na yan. Ang taong ganyan, kahit hindi natin siya kaalyado, hindi pwedeng makalaban, kundi siguradong katapusan na natin. Tapos na. Ngayon, tutulungan ko naman ang asawa ko sa problema niya. Bossing, paano mo nagawang kusang loob na sumuko si Hongxi? Una, hindi mo ako bossing. Pangalawa, si Hongxi ay kusang sumuko. Dahil sa aking naninibabaw na dating. Alam kong hindi basta-basta ang pagkatao mo, pero hindi ko maintindihan. Bakit hindi mo sabihin kay Sister King yan? Huwag kang masyadong maging kuryo sa isang lalaki. Kundi lalo ka lang malulunod. Naiintindihan ko na. Tungkol sa biglaan kong pagsasalita. Tungkol sa pagpapaalam ko na sikreto ng pamilya, masyado akong padalos-dalos. Kung maintindihan mo, araw-araw mo akong tatawaging bossing. Nakakarindi na. Magkapatid na tayo sa sumpaan. Akala ko ba nagkaintindihan na tayo? Pero mukhang nag-isip ka na naman. Ng panibagong paraan. Sayang lang wala akong interes. Kung ayaw mo akong tanggapin bilang kapatid, Di ako na lang magiging kabit mo. Huwag mong bibiruin yan. Kapag nalaman ng asawa ko. lahat ng dot ko mawawala na. Seryoso ako. Basta ikaw. Tama na. Ayoko na marinig ang mga kabaliwan mo. Pupunta na ako ngayon sa kumpanya para tulungan ang asawa ko sa problema niya. Pupunta ako sa kumpanya para tulungan ang asawa ko. Lolo Segundo, nasaan po si Mama? Yan. Kapag pinirmahan mo itong kasunduan sa paglipat ng shares, saka lang kita dadalhin sa mama mo. Sabi kasi ni Mama, iniwan niya ito para kay Nyan. Hindi pwedeng ibigay sa iba. Ito segundo, sobra na po kayo. Sobra na? Yan pa lang ang simula. Song Kinyan, narito ako ngayon. Pabawiin ang kumpanya. At palayasin ka, Song Kinyan. Hanggat wala na kayong koneksyon, hindi na.
Madadamay ang Huang Group sa atin. Tama ang sinabi mo. Ang Song Group of Companies ay pinaghirapan ko mula sa wala. Ang mga shares ninyo ay galing din sa akin. Ngayon ay palalayasin ninyo ako sa sarili kong kumpanya? Impossible. Lahat ng kahihinatnan ay dulot mo sa sarili mo. Ang pinakatamang gawin mo ngayon ay umalis sa grupo at iwanan ang hampaslupang guwardiyang iyon at tumayag sa kasunduang pakasal sa Huang Group. Masamang tao si Lolo Segundo. Huwag mong saktan si Mama. Hinding-hindi hihiwalayan ni Mama si Papa. Tito Segundo, ayaw ko sanang umabot sa ganito. Pero pinapagalitan mo ang anak ko at minumura ang asawa ko. Sobra ka na talaga. Song Qinyan, anong karapatan mong sisihin ako? Ikaw mismo ang nagdala ng gulo sa sarili mo. Wala kang maibayad, kaya lumayas ka na ngayon din. Huwag mong saktan si Mama, masamang Lolo Segundo. Kung hindi, tutusukin kita ng lumilipad kong karayom. Hindi lang kita sasaktan, itatapon ko pa kayo palabas. Yan, paano mo natutunan yan? Siyempre ako ang nagturo sa kanya. Ang flying needles ng anak ko. Siyempre ako ang nagturo. Daday, sayong ng api sa amin ni Mommy. Yechen, nandito ka na. Mrs., huwag kang mag-alala. Habang nandito ako, walang sinuman ang makakapag-api sa inyo. Sino ka ba pautusan ang anak mong saktan ako? Kayong mag-ina, ang lakas ng loob ninyong ganyanin ako. Ang asawa at anak ko, dapat lang nilang matikman ang flying needles ng anak ko. Nasaan na ang mga bodyguard ko? Palayasin ninyo ang lalaking to. Tito, si Yechen ang asawa ko. Pwede bang alang-alang sa akin? Palampasin mo na lang. Anong alang-alang? Walang halaga ang mukha mo. Ang kailangan ng Song Group ngayon ay pera. Hindi ang kung anumang pakiusap mo. Bakit nakatunganga pa kayo? Palayasin siya. Tito, Mrs., huwag kang mag-alala. Itong mga walang kwentang tauhan, hindi sila banta sa akin. At saka, nasinil ko na rin ang utang ng Hongxi. Sinusungaling ka. Hindi basta-basta. Ang Hongxi, sabi mo lang na nagbayad na sila? Yechen, tumigil ka na. Alam mo bang napakahalaga ng pondong to sa kumpanya? Kapag nagsisinungaling ka, sisirain mo kami. Mamay, hindi nagsisinungaling si Daday. Mrs., magtiwala ka sa akin. O protektahan ko. Kayo ng anak natin. Protektahan kami? Paano? Alam mo lang makipagsuntukan, yan lang ba ang kaya mo? What? Tama na. Tumigil ka na. Huwag na tayong magkita pang muli. Umalis ka na. Hindi aalis si Daddy. Mahal, maniwala ka sa akin, kaya kitang protektahan. Pati na ang anak natin. Ang daling sabihin, bata, bakit hindi mo ayusin gamit ang pera? Ito ang 500 milyong utang ng Hongxi. Pwede mong bawiin ang bayad anumang oras. Inay, sabi ko naman sa inyo, kaya ni Itay. 500 milyon lang yan. Hindi tatagal ng 2 araw, babagsak pa rin ang kumpanya. Ito ang 1 bilyong kontrata ng pamumuhunan, walang panganib. Ulit. 1 bilyon. Kailan pa naging? Ganyan kabait ang Hongxi. Ano ba ang 1.2 bilyon? Sa laki ng Huang Group. Hindi tatagal ng 1 linggo, sa huli. Malulugi pa rin ang grupo. Pera lang yan, basta magsalita lang ang asawa ko, kahit magkano. Kaya kong tulungan siya. Walang bagay na hindi kayang gawin ng itay ko. Kailangan ng Song Group ngayon ng 10 bilyong cash flow. Ang halagang yan, mas mahaba pa sa buhay mong hamak na gwardiya. Anong karapatan mong ayusin yan? Siyempre, ako mismo. Ako, ang Puchan Financial Group, Wang Haiping, ay handang mamuhunan ng 10 bilyon sa Song Group of Companies. Ay nagkagusto rin sa babaeng si Song Qinyan? Ginoong Wang, ang ibig mong sabihin, ang iyong pagdating ay para lamang. Mamuhunan sa aming Song Group. Siyempre, anumang sabihin ni Ginoong Yi, kaya kong tuparin. Ginoong Wang, pag-isipan niyo pa po sana, 10 bilyon. Bakit pa pag-isipan? Kunti lang yan. Kahit malugi man ng tuluyan, wala akong pakialam. Pumirma na tayo agad, mayroon pa akong ipagagawa sa iyo. Sino ka ba para diktahan si Ginoong Wang? Si Ginoong Wang. Ang pinakamahalagang bisita ng Song Group ngayon. Ginoong Wang, kumusta? Maupo po kayo. Ako na ngayon ang chairman ng Song Group. Diretso na lang sa akin ang mga usapin ng pamumuhunan, ikaw. Bagay ka ba? Ginoong Wang, pakalmado po kayo. Kami po ay nagkulang sa pagtangga. Palayasin na siya agad.
Kung gayon, abangan natin kung sino ang unang mapapalayas. Simulan na. Palayasin siya. Kapal ng mukha. Bossing Wang, ano ba to? Anong pakikitungo sa akin ni Emarye? Wala kang karapatang makialam. Lumayas ka nga sa harapan ko. Grabe, ganyan pala kataas ang respeto ni Bossing Wong kay Yechen. Pirmahan na natin agad. Si Isong, ito ang kontrata ng 10 bilyon na investment. Kapag napirmahan na, mamayang gabi mismo, may kakasa na ang pera sa account mo. Totoo pala talaga to. Sabi ko naman sa'yo, sabihin mo lang ang kailangan mo at ibibigay ko. Yechen, ano ba talaga ang relasyon ninyo ni Bossing Wang? Bakit ganyan na lang kung pakitunguhan ka niya? Wala lang, ilang taon na ang nakalipas, nailigtas ko lang ang buhay niya. Sida di ba, gumagamit ng flying needless para magligtas ng tao? Tama. Ngayon, ano pa bang dahilan mo? Para apihin ang asawa at anak ko. Naglakas loob kang sigawan ako? Huwag mong kalilimutan. Ako ang pangalawang tiyuhin ni Song Kinyan. At isa pa akong shareholder ng kumpanya. May karapatan akong patalsikin siya. Ganoon din ba ang tingin nyo? Dahil nalutas na ang problema at may dala pang 10 bilyon na puhunan. Nagpasya na akong huwag ng palitan ng CE. Umaatras na rin kami. Tinaraydor ninyo ako. Hindi ba't napagkasunduan nating lahat na magsama-sama? Huwag kalimutan, hindi titigil ang Huang Group. Ikaw. Trader ka. Nakipagsabuatan ka sa Huang Group. Para pabagsakin ang asawa ko. Akala mo ba hindi ko alam? Song Guji, bilang shareholder, ipinagkanulo mo ang buong grupo. Ngayon, itatapol ka na namin at palalayasin. Huwag mayabang. Ang Potion Consortium ay walang kwenta. Hindi ninyo ako kayang takutin. Potion Consortium, totoo mang malakas ka sa kabisera. Huwag mong kalimutan, probinsya ito ng Timog Ilog. At ang nakabangga mo ay walang iba kundi ang Huang family, ang pinakamakapangyarihan dito. Kahit dragon, di tatalo sa ahas sa teritoryo nito. Mag-ingat ka, baka pagbagsak ng tigre, pati aso ay manggagalaiting sakmalin ka. Kung ganoon, dudurugin ko ang pamilyang Huang, itong ahas na ito. At papapasakin ko ang mga ulo nilang parang aso. Palayasin ninyo siya. Bukas, pag umilos na ang pamilya Huang, papanoorin ko kayong lahat na lumuhod at magmakaawa. Hahaha! Tara, lumabas muna tayo para mag-usap. Ikaw muna ang bahala sa kumpanya. May nakuha ka na bang impormasyon tungkol sa pagkamatay ng nanay ko? May sadyang nagmanipula sa likod ng aksidenteng iyon. Supremo. Noong nasa labas kayo para sa isang misyon, may gumalaw sa inyong ina at nakatakas ng walang bakas. Nagtatago sila sa probinsya ng Timog Ilog. Malamang mayroon silang tagapagtanggol mula sa mataas na posisyon sa Timog Ilog na siyang nagbura sa lahat ng ebidensya noon. Mataas na opisyal sa Timog Ilog. Supremo, mula nang magretiro kayo, miss na kayo ng mga kasamahan natin. Bakit hindi po kayo bumalik? Tutulungan po namin kayong mag-imbestiga. Hindi pwede. Nagtago ako sa anino. Para hindi maalerto ang kalaban. Ipagpatuloy mo ang palihim na investigasyon. Opo. Wala akong pakialam kung sino ka man. Mahuhuli rin kita. Pagod na ako sa maghapon. Ihati ko muna si Nyanyan sa taas para matulog. Salamat talaga sa araw na to. Bakit ka nagpapasalamat? Asawa kita. Diyan ka muna. Maliligo muna ako. Maliligo. May ibig bang sabihin to? May nangyari. Anong problema? Napaika ang bukong-bukong ko. Ang sakit. Napilain ang paa ko, malalanga pero kaya kong gamutin to. Bukas makakalakad ka na ulit. Marunong ka pa palang manggamot? Dati akong sundalo, may alam akong gamot. Hindi pwede. Pag ginagalaw mo ang paa ko, sumasakit. Hindi pwede yan. Buhatin mo na lang ako. CJ, Dahan-dahan lang, masakit. sandali lang, mawawala rin yan, hindi na masakit. Yechen, niloloko mo ako. Paano ba ito gamutin? Subukan mo ngayon kung kaya mo nang maramdaman.
Hindi na ba masakit? Totoo nga, hindi na masakit. Guardia ka ba talaga? Siyempre hindi, tagapagtanggol ako ng mga residente. Bayani, Tama na, tigilan mo na ang kakatawa. Para pasalamatan ka sa paggamot mo sa ako, papayagan kita ngayong gabi. Hindi na magpapalit ng kwarto, sabay tayong mananatili. talaga? Inihanda ko na ang higaan mo. Sabi mo papayag kang matulog tayo sa isang kwarto. Pero ang totoo, pinapatulog mo lang pala ako sa lapan. Matulog na tayo, may gagawin pa sa opisina bukas. Ang tagal ko pang umasa, sige na nga, matulog na tayo agad. Bukas susunduin ko agad ang asawa ko sa opisina, bibigyan ko siya ng sorpresa. Mahal, nandito na ako sa baba ng opisina mo kung naantig ka man. Baka pwede bang ibigay mo na ang sarili mo sa akin? Anong ibig sabihin ng isa? Payag ka ba o hindi? Hoy, bawal pumada dito. Sa harap ng Song Group of Companies. Umalis ka na diyan. Ngayon ko lang narinig na bawal palang pumarada. Sa harap ng Song Group of Companies. At saka, anong sasakyan ko? Ano bang pakialam mo? Sino ka ba para kontrahin ako? Gusto mo na bang masabon? Wala akong pakialam kung sino ka. Ang gumalit sa akin. May kapalit na kabayaran. Lakas ng loob mo. Papatayin kita. Mga tauhan. Anong nangyayari rito? Ang lakas ng loob mong manggulo sa Song Group. Kapal na mukha mo, Kapitan Zhao. Paano ka ba kasing hipin ng mga gwardiya? Gulo sa harap ng kumpanya. Ako na bahala. Bibigyan kita ng kasyasyang paliwanag. Nang trespassing ka, asinaktan mo pa ang opisyal ng kumpanya? Ang tapang mo ay, putulin ang isang kamay niya. Hindi ninyo ba narinig? Kumilos na kayo. Kung makapanghusga ka agad, mukhang tapos na ang pagiging hepe mo. Wala ka ng saysay. Sa kumpanyang ito, salita ni Bosong ang batas. Dahil nilabanan mo si Bosong, kailangan kitang patahimikin. Mukhang kailangan ko ng kumilos. Sugod. Ang lakas ng loob mong hawakan ang lalaki ko. Impossible. Paano nangyari ito? Biro lang to. Niloloko mo lang ako. Diba? Sinong may panahong makipagbiruan sa'yo? Ruli, ipag-utos mo agad. Ay ban sa buong industriya si Song Xiao. Sino mang api sa lalaki ni Song Qinyan? Ipapalaman ko sa lupa. Pinsan, hindi pagkakaintindihan to. Pakiusap, maawa ka. Palampasin mo na to. Huli na. Ano? Ako? Naban ako? Song Qinyan, gusto mo ba talaga akong patayin? Siya ba ang lalaki mo? Pero huwag mong kalimutan, 5 taon kang niligawan niyang Master Huang. At bukas na ang birthday banquet ng matriarch. Tingnan natin kung paano ka makakalusot doon. Bata, ang kapal na mukha mo. Mrs., parang ayaw mo yatang bitawan. Sinong may ayaw bitawan? Walang modo. Hello? Ano? May nangyari kay Nian? Papa, Mama, nandito na kayo. Yan. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ang anak mo, syempre ayos lang. Ang may problema ay si Li Pengpeng. Si Boss Lee ay isang malaking negosyante. Hindi kami kayang maglingkod sa ganyan. Ano ba ang dapat nating gawin? Yan, sabihin mo kay Papa. Ano ba talaga ang nangyari? Siya ang unang sumakit sa akin. Para turuan siya ng leksyon. Yang sugat sa ulo mo, siya rin ba ang may gawa? Hindi ako nagsisinungaling. Kung hindi ka nagsisinungaling, bakit? Iba ang kwento ni Li Pengpeng? Si Li Pengpeng ang nagsisinungaling. Sinira niya ang laruang teddy bear ko. Hindi ito ang oras para makipagtalo. Ang ama ni Pengpeng. Hindi natin kaya labanin. Ang papa ko ay isang malaking boss. Pagdating ng papa ko, makikita mo, hindi ako hihingi ng sorry.
Sabi ng papa ko, yung mga hampas lupa sa eskwela, ay dapat lang na maging biktima ng pang-aapi ko. Hindi ako hihingi ng sorry. Guardian ng batang si Song Yan Yan. Baka naman pwede nating kalimutan na lang to. Tutal, hindi naman nasaktan ang anak mo, di ba? At ang ama ni Li Pengpeng ay isang malaking boss. Kapag pinalala pa natin to, magkakaroon ka lang ng matinding problema. Hindi takot sa gulo. Principal Lee, mangyaring bigyan ninyo kami ng maayos na paliwanag. Sige, bibigyan kita ng paliwanag. Ang ama ni Li Pengpeng ay isang malaking boss. Nabalitaan ko, may koneksyon pa nga ito sa Song Group of Companies. At kayo, isang hamak na gwardiya lang, halata naman ang estado mo rito. Payo ko lang, huwag mo nang palakihin pa ang gulo. Ano? Sa estado ng magulang. Sige nga, tingnan natin kung sino ba talaga yung pinagmamalaki nila. Sinong may ganang mang-api sa anak ko? Mukhang nagsasawa na sa buhay ah. Daddy. Daddy. At ikaw naman, naglakas loob pang pagsoriin ang anak ko. Principal Lee, nakita mo na ba? Yan ang klase ng estudyanteng hinuhubog mo? Sobrang disappointed ako sa'yo. Kung hindi mo ito ayusin na maayos, yung sponsorship ko sa eskwelahan, ika-cancel ko na. Tama ang sinabi ni Boss Lee, walang kasalanan ang mahal nating si Senyorito Lee. Narinig nyo ba? Dalhin nyo na yang anak nyo. At mag-sorry sa anak ko. Walang kasalanan ng anak ko. Bakit siya magsusorry? Sinasabi ko sa'yo. Supplier ako ng Song Group of Companies. Kaya ko ang lahat. Isa kang hamak na gwardiya at naglakas loob kang kalabanin ako. Oh, ang lakas naman ng loob mo ah. Ikaw na babae. Wala kang kapatang sumabat habang nagsasalita ako. Ang asawa ko. Naglakas loob ka ring pagmumurahin. Ang galing ni Daddy. Hoy, isang hamak mo. At naglakas loob kang saktan ako. Principal Lee. Sinaktan ako dito sa eskwelahan mo, at pati ang anak ko, ay inapi. Anong balak mong gawin dito? Boss Lee, huwag kang mag-alala. Ibibigay ko sa'yo ang hustisyang nararapa. AME, ngayon din, mag-sorry ka kay Boss Lee at magmakaawa ka. Luhod siya at sampalin. Hanggang sa mamaga ang mukha niya. Yan, gusto mo bang gamitan ni Daddy ng kamao? At gawin mo kang baboy ang lalaki niyan? Naman, para wala nang mang-api sa akin sa eskwelahan. Ang lakas pa ng loob mong magmatapang. Papatayin kita. Sasaktan mo ang asawa ko. Humingi ka na ba ng permiso sa akin? At sino ka naman? Sige, sasabihin ko sa'yo. Tandaan mo, ang mananakit sa'yo ay ang isina sa Group of Companies. Song Kinyan? Ano? Ang CEO ng Song Group of Companies. Huwag kang magpatawa. Ang Song Group ang pinakamayamang korporasyon sa Zhongxia. Kahit ang CEO ang assistant man lang niya, na si Chia Rui, ay napakataas na para sa katulad natin. Sobrang importante nilang tao. Tinawagan ko na si Sir Willie bago ako pumunta rito. Susunduin niya ako maya-maya. Ang isang importanteng tulad ni Sekretary Chia na laging abala. Kahit ako, hindi ko makausap. Bakit naman siya susundo sa'yo? Kung darating man si Sekretary Chia ngayon, luluhod ako sa hapo at sasampalin ang sarili ko para humingi ng tawad sa'yo. Bossing Song, sondo na kita. Bossing Song, Totoo ba talagang taga Song Group of Companies siya? ang CEO na si Song Kinyan. Li Chao, ang lakas ng loob mong apihin ang anak ng Bossing Song namin. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Song Kinyan. Naaalala mo pa ba ang sinabi mo kanina? Bossing Song. Hindi kita nakilala, kasalanan ko. Dapat akong mamatay, dapat akong mamatay. Dapat akong mamatay, dapat akong mamatay. Dad, anong ginagawa mo? Bakit ka lumuluhod? Ako, prinsesa ko naman. Tama na, nakasakit ka pa na napakalaking tao. Mawawala lahat ng laruan mo sa bahay. Mag-sorry ka na agad. Song Yan, hinihingi ako ng tawad sa'yo. Hinding-hindi na kita bubulahin pa. Ang lakas ng Daddy at Mommy ko. Oh, prinsesa, Tama ka, pakisuyo mo sa Daddy at Mommy mo. napatawarin na nila ako. Patawarin na nila ako. Sinusunod ko ang Daddy ko. Tulad mo. Hindi ka dapat mapatawad. At ikaw, Hindi mo alam ang tama sa mali. konsentidor ka, hindi ka marunong magturo ng tama. Bilang kinatawan ng Song Group of Companies. Maglalabas ako ng anunsyo na tuluyan ka ng tatanggalin. Sa mundo ng edukasyon, Patay tayo dito. Ang pogi naman ni Daddy ngayon. yan, kung may mga away sa'yo. Labanan mo agad. Kapag hindi mo kaya, sabihin mo lang kay Daddy at ako ang mananapa para sa'yo, okay? Yehey. Puro ka na lang pagsuporta sa kanya. Nga pala, yung birthday dinner ni Lola mamaya. Huwag mo kalimutan pumunta. Inihanda ko ng regalo. Para sa'yo. Hala, hindi pwede yan. Regalo para sa nakakanda. Dapat ako mismo ang maghanda. Eh, yung sweldo mo, ilang libo lang sa isang buwan. Ano nang maibibigay mo? Huwag mo naman akong maliitin. Yung regalo ko mamaya, tiyak na hindi mababayaran at magiging tampok sa lahat.
Yan, naniniwala ka ba kay Daddy? Siyempre naman, Daddy. Ikaw na nga, ang pinakamagaling na tao sa mundo. Sige na, ikaw na ang pinakamagaling. Mahal, ihatid mo na muna ang anak natin sa bahay. May asikasuhin lang ako. Oh, huwag kang malalate sa birthday dinner ni Lola mamaya. CJ, Tara na. anong nalaman mo? Yung nangyari noon, may kinalaman sa pamilyang Huang. Inaalam ko pa ang buong detalye. Pamilyang Huang. Sabi ko na nga ba sila ang may kinalaman? Pinakaabuso sa mga taga-timog ilog. Mga mapagmataas. Walang respeto sa kapwa. Ipagpatuloy mo ang investigasyon. Saka, ihanda mo ako ng regalo. Ipadala mo sa birthday dinner ng lola ni Song Kinyan. Naiintindihan ko. Ang mga Huang. Sana wala kayong kinalaman sa nangyari noon. Kung hindi, Salamat sa lahat ng mga kilalang personalidad ng probinsya ng Timog Ilog sa pagdalo sa okasyong ito ng mga song. Ngayon, nais kong ipahayag na pribado na akong nakipagkita sa chairman ng Huang Group at pumayag na ipakasal ang aking apo, si Song Tingyan kay Huang Zitsuan. Isang malaking pagsasanib. Congratulations, Lola. Dobel ang saya. Lola, Napakatalino ng desisyon ninyong ito. Hindi ninyo makakalaban ang mga Huang at mapapaalis pa ninyo si Song Kinyan sa pamilyang Song. Ang mga ari-arian ng pamilyang Song. Siyempre, hindi maaring dalhin ni Song Tingyan sa hampas lupang gwardiya na yon. Pagkatapos ng araw na ito, ang Song Group of Companies ay sayo na. Lola, sisiguraduhin ko mapalagaan. ang kapangyarihan ng pamilyang Song. Ngayon, Ang lola. ay formal na ipinapahayag na si Song Kinyan ay ipakakasal kay Young Master Huang. Ano sa tingin mo ang mangyayari sa impostor na si Yechen? Ano pa ba? Siyempre, wala nang pag-asa at mapapahamak. Lola, narito po ang pamilya ng inyong apo para bumati. Lola, narito si Yechen. Bumisita ako para bumati sa iyong karawan. Nandito nga si Yechen. Magkakaalaman na, ang lakas ng loob mong kalabanin ako. Panoorin mo kung paano ka mapapahamak ngayon. Song Pinyan, napakalaki ng kapal na mukha mo. Matapang ka talagang dalhin, yang gwardiyang yan dito sa piging. Sa tingin ko, wala kang galang kay Lola. Song Tingyan, anong ibig mong sabihin? Gusto mo ba akong hiyain, Song Tingyan? Hindi biro ang pag-asawa. Makipaghiwalay ka na agad sa kanya. Huwag mong galitin ang matandang senyora. Si Yechen ang lalaking pinili ko. Hindi ako makikipaghiwalay. Ayoko ring mawalay si Daddy. CJ, Song Tingyan, kahit kasal na kayo, kailangan mo pa ring makipaghiwalay. Lola, masyado naman pong abusado ang sinasabi ninyo. Napakabuting daddy ko kay Nyan. At kay Mommy, huwag ninyong sasaktan kami at si Daddy. Sige. Lakas ng loob mong suwayin at hindi sundin ang sinabi ko. Song Pinyan, dahil ate kita, pinapayuhan lang kita na tumigil ka na. Kung hindi, talaga bang gigibayin mo ang pamilyang Song dahil sa'yo? Kung hindi dahil sa tulong ni Yechen, bangkarote na ang Song Group. Saan kayo kukuha ng pera? Anong kinalaman ng pamilyang Song sa kanya? mabuti akong nagdala ng asawa at anak para bumati sa karawan mo. Ganyan ba kayo manrato ng bisita? Yechen, huwag mong akalain na walang nakakaalam. Kung anuman yang pakana mo. Mababang uri ka lang na lalaki. Huwag kang mangarap na umangat gamit ang pamilyang Song. Tama, ang pamilyang Song ay hinding-hindi tatanggap ng tulad mong hamak na gwardiya. Itigil mo na yang mga pakana mo. Sino ba kayo para kailanganin kong tanggapin nyo? Nangako na sa akin si Young Master Huang. Noong araw na yon sa opisina, aling kamay ang ginamit mo sa pagsampal sa akin? Puputulan natin yang kamay na yan. Sobra na talaga kayo. Si Yechen ang lalaki ko ngayon. Song Pinyan, pumayag na ang matandang senyora na ibigay ang posisyong CE ng Song Group kay Song Chiao. Pagkatapos ng piging, hindi lang siya, pati ikaw ay palalayasin na rin. Lola, ganyan na ba talaga kayo kawalang awa? Nabulag ka na ng lalaking yan. Kung ipagpapatuloy mong kontrolin ang Song Group, ikapapahamak lang ito. Kung wala ang asawa ko, patay na kayo sa gutom. Ngayon gusto niyo na akong itapon matapos gamitin. Tinanong niyo ba ako? Yechen, pamilya namin too.
Anong karapatan mong makialam? At saka, birthday ito ni Lola. Nakikita kong wala kang dala. Kahit ano, wala. Halatang wala kang respeto kay Lola. Ama, lahat may mamahaling regalo. Ikaw na manugang, wala kang maibigay na regalo. Wag na yung milyon, kahit 100,000. Malamang hindi niya kaya yon. Mag-asawa na kami ni Etienne ngayon. Regalo ko, regalo niya na rin. Ako mismo ang magbibigay ng regalo ni Etienne kay Lola. Kung gusto niyang bumati, dapat may sarili siyang regalo. Kung wala, lumayas siya rito. Etienne, ayoko na rito. Umalis na tayo. Daday, ikaw pa rin ang daday ni Nian Nian. Kayo ang asawa at anak ko. Hindi ko hahayaang. Lugmok kayo, babawi ako ngayon. Wang Haiping, dalhin mo na rito ang mga dala ko. Milyon lang ba? Ang regalong dala ko. Ang siyang magpapahiya sa inyong lahat. Isang gwardiya, ang lakas magyabang. Katawa-tawa, Yechen, tigilan mo yang pagpapangga. Mayabang na nga, di pa nag-isip. Lahat tayo rito. Galing sa mayamang pamilya. Ikaw, sino ka ba riyan? Yechen, kahit ako, hindi ko masasabing regalo ko na ang pinakamaganda. Isa kang hamak na lalaki. Anong karapatan mong magmayabang ng ganyan? CJ, magpustahan tayo. Kung ang regalong dala ko ay mas maganda kaysa sa inyong lahat. Kakainin niyo lahat ng plato sa mesang to, may lakas ba kayong sumugal? Etienne, ang mga nandito ay puro mayayaman at makapangyarihan. Pati ako, hindi ko kayang magsalita ng ganyan. Tingnan mo nga. Pati si Song Kinyan, hindi makapaniwala. Sa sinabi ng gwapong ito. Naniniwala ako kay Daddy. Relax ka lang. Yung mga pangako ko sa'yo, kailan ba hindi natupad? Pero, Sag, kung ganoon, tataya ako sa'yo. Isama mo kami. CJ, sinabi niyo yan ha. Excited na akong makita. Kung paano ninyo lamunin ang mga plato. Yechen, tumigil ka na, ginagalit mo na ang pamilyang Song. Pagkatapos ng handaan, abangan ko kung paano ka pupulutin. Ang daddy ko ay hindi nagyayabang. Katawa-tawa talaga. Puro kasinungalingan ang sinasabi niya. Ikinahihiya tuloy kami sa pamilyang Song. Hanggang kailan ba kayo magpapaka-responsible? Gusto niyo ba talaga akong atakihin sa puso? Malapit na ang oras. Maligayang kaawan, mahal na inang Song. Ito po ang handog ni Ginoong Ye para sa inyo. Ang pinta ng 1,000 taon ng pagdiriwang. Yan ay ang huling obra maestra ni Jiang Zitsuan mula 1,000 taon na ang nakalipas. Hindi ko akalain na sa tanang buhay ko, makikita ko pa ito ng personal. Sinasabing nasa loob ng pinta ang sikreto ng mahabang buhay. Kahit ang mga hari noon ay ginawa ang lahat para makuha ito pero nabigo. At ngayon, nandito lang pala. Hindi ito kayang tumbasan ng pera. Ito ay isang tunay na walang katumbas na kayamanan. Bossing Wang, sigurado ka ba? Regalo ito sa akin ni Yechen. Tama. Pinaghirapan ni Ji Ye ang regalong ito. Sinigurado niyang perpekto ito. di ba sabi mo wala kang dalang regalo? Yung kainting na ito ng mahabang buhay. Ano ba talaga ang nangyayari? Sinabi ko sa kanya na maghanda ng regalo. Hindi ko inaasahan na ito pala ang ihanda niya. Impossible. Iyan ang katotohanan. Ikaw na naman, hindi ka pa natuto? Pakialamero ka. So sorry na. Alam ko na ang pagkakamali ko. Hindi ko na ulitin. Patawarin mo ako. Kuya Ye, gusto mo bang ako na ang tumira sa kanya? Aba, ang cute mo naman. Naihatid ko na ang regalo. Panahon na para tuparin mo ang usapan natin. Yung mga plato sa mesa. Ang dami. Pumili ka ng isa. Awan ito na matanda. Huwag kang magpapakagulo rito. Kung ayaw mong pumili, tutulungan na kita. Yechen, gusto mo bang saktan ang iyong nakatatanda? Siya, matatawag ba siyang nakatatanda? At kayong lahat na nakipagpustahan, walang makakataka sa akin. Ako ang iyong tiyuhin. At kayong lahat, Ngayon, ipapaalam ko sa inyong lahat. Si Yechen,
ay kapatid ko, si Wang Haiping. Sino man ang mangahas na bastusin si Ye Chen, ay makakalaban si Wang Haiping. Huwag mong isipin dahil nakilala mo si Wang Haiping. Kaya mo nang pantayan ang pamilya Song. Ang mapapangasawa ni Song Qingyan ay si Huang Zitsuan ng pamilya Huang. Sa tingin mo ba kaya mong kalabanin yun? Isang pamilya huwang lang iyon. Hindi pa yon sapat para pansinin ko. Ang yabang mo talaga. Huwag mo nang lokohin ang sarili mo, ang buhay at kamatayan ng pamilya Song ay nakasalalay lang sa isang salita ko. Basta ibigay mo siya. Patatawarin ko kayo, pamilya Song. Mukhang hindi pa masakit ang mukha mo. Yi Chen, kung gusto mong mamatay, kaya kitang pagbigyan. Lumuhod ka ngayon din. Magmano ka at humingi ng tawad, bibigyan kita ng mabilis na kamatayan. Nababaliw ka na ba? Yi Chen, naghahanap ka ng kamatayan. Siyang Master Huang ang kaharap mo. Hindi ka pa baluluhod at hihingi ng tawad. Tapos hintayin mo na lang ang kamatayan mo. Yi Chen, gusto kitang patayin. Hindi ko na kailangan pang kumilos. Panoorin mong mabuti. Kung paano kita papatayin. May nakakaalam ba kung ano ito? Ito ba ay imbitasyon sa piging ng Hilagang Tala? Ayon sa alamat, ang piging ng Hilagang Tala ay para sa Hilagang Palasyo, Azure Dragon. Tuwing 10 taon, ang mga dadalo ay pawang mga piling-piling angkan. Ang Hilagang Palasyo, Azure Dragon ay personal na tagapagtanggol ng pinuno. Kontrolado ang lahat ng pera at kapangyarihan. Sa loob ng Greccia, wala pang puwersang makakapantay sa kanila. Medyo marami nga kayong alam, pero baka hindi ninyo gaanong naintindihan, mga negosyante. Kung makakapasok kayo sa piging ng Hilagang Tala, ibig sabihin, may pagkakataon na kayong umanga. Mula sa pagiging mangangalakal tungo, sa pagiging angkan ng marangal na pamilya. Ano? Ganoon pala ang bisa ng piging ng Hilagang Tala, Yang Master Huang. Hindi mo ba ako niloloko? Bakit kita lolokohin? 1000 taon na, dumalo sa piging ng Hilagang Tala. Kaya nila nakamit ang kasalukuyang katayuan. Yi Chen, at ako, kailangan ko lang gamitin ang imbitasyong ito bilang kabayaran. Maaming makapangyarihan ang nagnanais ng buhay mo. Ang pamilya Huang hindi basta-basta. Malagi mang pagkamatay ng mga magulang ko, ay pinagsamahan nilang lahat para gawin. Huang Zitsuan, ano ba talaga ang plano mo? Ginagawa ko to para sa'yo. Inihahanda kong ibigay ang imbitasyong ito. Sa pamilya Song, Batang Huang, totoo ba ang sinasabi mo? Ibang klase talaga ang Batang Huang pagdating sa ganito. Pero, nagbago na ang isip ko. Batang Huang, ano ba ang gusto mo para ibigay mo sa amin? Itong imbitasyon sa piging na Hilagang Tal. Simple lang, magpakasal sa akin si Song Qingyan, at dapat mamatay si Yi Chen. Kapag natupad ang dalawang kondisyong yan, ibibigay ko agad ang imbitasyon. Sa pamilya Song, Isang hamak na imbitasyon lang naman yan. Kung gusto ko, kaya kong kumuha niyan kahit kailan. Hindi nga kailangan ni Daday niyan. hamak na imbitasyon, ang yabang ng sinabi mo. Ito ay imbitasyon sa piging, hindi mabibili kahit magkano. Kailangan mo ng sapat na kapangyarihan at mataas na estado para makuha iyan. Para kang nagmamalaki sa balon. Yi Chen, hindi tayo magkapareho ng antas sa buhay. Magkaibang magkaiba. Kaya hindi mo talaga naunawaan kung gaano kahalaga. Itong imbitasyon sa piging ng Hilagang Tal. Song Qingyan, imbitasyon sa piging. Gagawin ng lahat para makuha. Makipaghiwalay ka na agad kay Yi Chen. Pumayag ka sa gusto ni Batang Huang. Mula ngayon, hindi ka na bahagi ng pamilya Song. Hindi na kita kinikilalang apo. Song Qingyan, Isa na ba yung ganito? pag-isipan mong mabuti. Pipiliin mo bang itaguyod ang pamilya Song o ang sarili mong kapakanan? Song Qingyan, buong buhay ko, hindi pa ako nagmamakaawa kahit kanino. Napakalaki ng epekto nitong piging ng Hilagang Tal. Nakaluhod na ako sa'yo, nakikiusap. Tumigil ka sa pagdadrama. Kahit lumuhod ka pa sa harap ko, hindi ako magpapakasal kay Huang Zitsuan. Basta gusto ng mama ko ng invitation. Kayang-kaya tayong dalhin ni Daddy. Ikaw, Akala nyo ba pang pechay lang ang invitasyon? Isang hamak na invitation lang yan. Kung gusto ng asawa ko, kaya kong ibigay kahit kailan. Ikaw, Pugi, ang lakas ng loob mong magyabang.
Invitation mula sa Azure Dragon. Kahit ang mga makapangyarihang angkan ay lumuluhod sa harap nila. Kung kaya mo talagang maglabas ng invitation sa piging ng hilagang tala, makakaakyat na rin ang baboy sa puno. Tama. Katawa-tawa ka. Puging walang alam sa mundo. Yi Chen, daladala ka lang ni Song Qingyan sa ilang araw na marangyang pamumuhay. Huwag kang mawawala sa sarili mo. Baka malunod ka sa putik at hindi na makabangon. Haha, Yi Chen. Ang invitation sa piging ng hilagang tala. Kahit ang mga makapangyarihang angkan ay nagpapatayan para makuha. Ngayon, nasa harap na ng pamilyang Song ang pagkakataon. Kung talagang mahal mo si Song Qingyan, pakawalan mo na siya. Ibigay mo na sa pamilyang Song ang pagkakataong ito. Sabi ko na nga, kaya kong maglabas ng invitation sa piging ng hilagang tala. At mas mataas pa ang antas kaysa sa kanya. Yichen, ang hilagang palasyo, Azure Dragon ay seryosong bagay. Kahit ang influensya ko ay napakaliit kumpara sa kanila. Huwag na huwag kang magbibiro tungkol dyan. Asawa ko, magtiwala ka sa akin. Kailan ba kita niloko? Kung wala kayong naniniwala, na kaya kong ipakita ang imbitasyon sa piging ng hilagang tal, edi, magkaroon tayo ng pustahan. Nakakatuwa. Zich, pumapayag ako. Kung sino ang matalo ay lalayo kay Song Qingyan. At sa harap ng lahat ay magpapakamatay sa piging ng hilagang tal. Bakit ako matatakot? Sige, pagbibigyan kita. Bibigyan pa kita ng isang araw para mabuhay. Kung di ka makita sa piging, susundan kita hanggang dulo. Pahabulin ka hanggang wala nang matira sa'yo. Pagdating ng panahon, si Song Qingyan ay magiging akin pa rin. Halina kayo. Huang Xiao, huwag kang umalis. Yichen, sinira mo ang mga plano ng pamilya Song. Dapat kang mamatay. Ang pagkakataon na maging makapangyarihang angkan ay nasa harap na namin. Ngayon, lahat ay nawala na. Song Qingyan, masaya ka na ba ngayon? Maghintay ka lang. Kapag pinatay na ni Huang Xiao si Yichen, pakakasal ka pa rin kay Huang Xiao. Isang pamilyang huwang lang, wala yan sa paningin ko. Aba, ikaw na maliit na bastos, ang lakas ng loob mong magmayabang. Tingnan natin kung paano ka magpapakamatay. Bukas sa piging ng hilagang tal. Halika, sumakay na. Dahan-dahan lang. Yichen, ayokong isapanganib mo ang buhay mo. Hindi mo dapat sinagot si Huang Zixuan. Sugal ito ng buhay. Ayos lang. Ang pamilyang huwang, wala yan sa paningin ko. Mahal, samahan mo na muna ang anak natin pauwi. May kailangan pa akong asikasuhin. Haiping, ipagbigay alam mo na. Babalik na ako. Dalhin mo na ang mga tauhan. Huang Haiping, pangalawang bossing ng hilagang palasyo, Azure Dragon. Malugod na sumasaludo sa Supremo. Wang Haiping, ipapatuloy mo ang lihim na pag-imbestiga. Ngayong bumalik na ako. Ang mga taong nanakit sa pamilya ko. Ayan, bakal. Kaya mo kung sino ang pinakakahina-hinalaang kilos. Kopya, Supremo. Makinig ka, ihanda mo rin ako ng imbitasyon para sa piging ng hilagang tal. Pati na isang pribadong sasakyan. Dadalo ako sa piging ng hilagang tal. Para formal na ipahayag ang aking pagkakakilanlan. Chief Commander, ang iyong subordinate ay ginawa na ang lahat ng mga pag-aayos. Ito ang Beidou Feast, ang pinakamataas na imbitasyon. Eksklusibo ito para sa inyo, Supremo. Tanggapin po ninyo. Magaling. Yichen, ngayon ay ang Beidou Feast. Siyempre naman, hindi ordinaryong tao ang asawa mo. Talaga? Nagawa mo? Ngayon, tingnan natin kung ano pa ang masasabi ni Huang Zixuan. Naku, pero itong imbitasyon. Bakit iba ito sa imbitasyon ni Huang Zixuan? Ah, ngunit ang imbita. Mataas ang nito. Kaya nagpala mag-iba sila. Ah, ganun ba? Karaniwang imbitasyon ko ito ang pinakamataas na imbitan. Magsabi ka nga ng totoo. Sino ka ba talaga? Kapag nalutas ko na ang lahat ng ito, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Pakiramdam ko may itinatago ka sa akin. Guardia lang naman ako. Ano naman ang maitatago ko sa iyo? Eh paano ka nakakuha ng ganyan kadali ng pinakamataas na imbitasyon? Sabihin ko sa iyo lahat.
Paano ako nararamdaman na natatago ka ng isang bagay mula sa akin? Sige na nga, paniniwalaan muna kita ngayon. Tara, ihatid na kita. Sabay tayong dadalo sa piging ng Hilagang Tal. Mahal. May inihanda pa akong sorpresa para sa'yo. Mayroon tayong Pribadong sasakyan mula sa Hilagang Palasyo, Azure Dragon. Pribadong sasakyan mula sa Hilagang Palasyo. Ngayon lang ako nakarinig. may akong pinagawa ng ganyang pribileyo. Sino nga ba talaga ang iniligtas mo? Iyan ay Hindi ko narinig ang espesyal na bus ng Kanglong sa Bifu. Sino ang maaaring makakuha ng ganitong paggamot? Sino ang helikol mo? bueno, ito. Pasensya na, hindi ko na pwedeng sabihin yan. Sige, tara na. Grabe, pati pala ang pamilyang Huang ng Divine First Conglomerate. Nakapila rin para sa piging ng Hilagang Tal. Oh, tingnan nyo, yung nasa pinakaunahan. Si Huang Zitsuan ba yan? Ang panganay ng mga Huang. Siya nga, si Young Master Huang. Bilis, bilis, tara na. Angat talaga siyang Master Huang, pati pila niya nasa unahan. Ibig sabihin, napakahalaga ng pamilya natin sa Hilagang Palasyo, Azure Dragon. Mahalaga talaga. Lola, kayo? Si Song Qingyan ang nag-imbita sa amin. Para sa piging ng Hilagang Tal. Kayo? May invitasyon ba kayo? Ang imbitasyon para sa piging ng Hilagang Tal ay hindi nakukuha ng kahit sino lang. Tama ka, Yang Master Huang. Naniniwala rin ako na nagsisinungaling si Chen. Pumunta kami rito para ilantad ang kasinungalingan ni Chen, para pagtawanan siya, at para na rin makakita ng bago. Nga, tama. Hindi kami naniniwala kay Chen. Hamak na gwardiya. Paano makakakuha ng imbitasyon sa piging na kahit kaming mga song ay hindi makuha? Yung Master Huang, ikaw lang talaga ang gusto naming maging manugang. Si Chen ay hamak lang. Huwag na nating pag-usapan. Buti naman at marunong kayong makisama. Kami ngang mga Huang ay may mga karagdagang imbitasyon. Maya-maya, papasukin ko kayo kasama ko. At kung magpakita man si Chen, ipapahiya ko siya ng husto. Zitsuan, ngayong piging ng Hilagang Tal. May darating na isang napaka-importanting tao. Kaya pupunta rin ako. Magpakabait ka at huwag na huwag kang gagawa ng gulo. Ate, sinong importanteng tao? Yan at kailangan mo pang pumunta ng personal? Pagdating ko roon, malalaman mo rin. Tandaan mo, hindi mo pwedeng galitin ang taong yon. 6-8. May importante akong kailangang asikasuhin. Sandali muna kayo rito. Nasaan ang imbitasyon? Magpapadala na lang ako ng tao mamaya. Nakakaingit naman talaga ang mayayaman. Kanina hindi ako pinapasok ng sasakyan ko. Akala ko bawal talaga. Pero yung sasakyang yon, nakakapasok lang basta-basta. Huwag kang mag-ingay. Ang mga isinasakay sa ganyang espesyal na sasakyan, mga taong hindi nyo kayang galitin. Mag-ingat kayo sa mga sasabihin nyo. Yechen, Song Qingyan. Sasakyan yan ng piging, pati Huang ay bawal. Sumakay sila sa espesyal na sasakyan ng piging ng Hilagang Tal. Ano ba talagang nangyayari? Ang siya sa mga sabihin nila. Si Yechen daw ang nagpatawag. Ano? Sasakyan ng piging ng Hilagang Tal, si Yechen ang nagpatawag. Guardia lang naman siya, di ba? Paano siya nagkaroon ng ganoong kapangyarihan? Saan naman kukuha si Yechen ng ganoong impluensya? Noong sundalo siya, may nailigtas siyang mahalagang tao. At yung taong yon ang may ganoong kapangyarihan. Hindi ko akalain na may ganoong klaseng swerte si Yechen. May koneksyon siya sa militar. Ang pamilyang Song, pwede nang lumipad ng mataas. Bakit hindi mo sinabi agad na may koneksyon ka pala? tama na, bayaw. Alam ko namang isa kang bihirang talento. Pasensya na sa dati naming pagtrato sa'yo. Huwag mo sanang dibdibin yon. Siyempre hindi ko iyon dinidibdib. Pamilya tayo eh. Sa paningin namin, Yechen, ikaw ang tanging karapat-dapat na manugang ng pamilya Song. Itong si Huang Zitsuan. Wala siyang sinabi kumpara sa'yo. Sabi ko na nga ba, hindi basta-basta si Yechen. Yechen, dahil nailigtas mo ang buhay ng isang malaking tao, maaari mo bang pakiusapan ang taong iyon? Natulungan naman ang pamilya Song. Tama. Ito. Siyempre. Hindi pwede. Yechen naman, asawa ka na ngayon ni Song Qingyan, kaya miyembro ka na rin ng pamilya Song. Isang maliit na pabor lang, hindi mo pa kayang ibigay. Akala mo ba hindi ko nakikita ang pakay mo? Isang pagsubok lang. Lumabas agad ang tunay mong kulay. Hay, gusto ko naman kayong tulungan. Kaya lang naubos ko na ang pabor na yon. Wala na akong magagawa. Naubos na ang pabor? Noong iniligtas ko ang buhay ng malaking taong iyon, binigyan niya ako ng isang hiling.
Pupunta ako sa piging. Kaya naubos na ang pabor, hindi ba? Ganoon pala yun. Sa huli, isa ka pa rin ngalang kwentang pogi. Nakakadismaya talaga. Pogi ay pogi pa rin. Mula ngayon, lumayo ka kay Song Pinyan. Si Song Pinyan ay mapapangasawa na niyang Master Huang. Masyado naman kayong mapagmataas. Ano ba talaga ang kasalanan ni Ye Chen? Mababa ang estado niya. Hindi bagay sa pamilya Song. Piging ng Hilagang Tal entrance, magsasara na. Papasok pa ba kayo o hindi? Asok. Papasok kami. Ito ang imbitasyon ko. Peke ang imbitasyong ito. Tignan mo lang mabuti. Hindi maaaring pek ito. Tumigil ka nga, bilang gwardiya ng Hilagang Palasyo, Azure Dragon. Paano ako magkakamali sa imbitasyon? Laging kulay lunsyan ang mga imbitasyon. Ngayon lang ako nakakita ng gintong imbitasyon. Manong Guardia, ito ay isang eksklusibong imbitasyon. Baka nagkakamali lang po kayo. Wala pa akong narinig na anumang eksklusibong imbitasyon. Umalis na kayo. Kung hindi, huwag kayong magalit kung porsahin ko kayo. Ye Chen, tingnan mo ang ginawa mo. Anong eksklusibong imbitasyon? Lahat yan. Ye Chen, ang galing mong magsinungaling. Baka imbento ang pagsagip mo. Sinungaling ka. Song Pinyan, paalisin mo na yang lalaking yan. Tiyak na may hindi pagkakaunawaan dito. Hanggang ngayon, kinakampihan mo pa rin si Ye Chen. Itong sinta mo, gusto mo ba talaga? Natakihin ako sa puso bago ka matahimik. Huwag nang magalit. Mayroon pa tayong si Master Huang. Hindi ba't sabi niya, may magdadala ng imbitasyon anumang oras? Ayaw po ba ang ginang ng pamilyang Song? Ito po ang imbitasyong ipinadala ni Master Huang para sa inyo. Salamat, Master Huang. Nakita niyo na? Ito ang pagkakaiba na may kapangyarihan. Kung lalaban ka kay Master Huang, patay ka. Ye Chen, hindi tayo makakapasok sa piging ng Hilagang Tal. Anong gagawin natin? Ayos lang. Saglit ka lang, ha? Guardia sa may pintuan ng piging ng Hilagang Tal. Bago ka lang ba rito? May dala akong pinakamataas na imbitasyon, pero hindi mo ako pinapapasok. Bossing, kasalanan ko po ito. Parusahan ninyo po ako. Ipagbibigay alam ko po agad sa ibaba. CJ, pero huwag mong ibunyag agad ang pagkakakilanlan ko. Hindi pa ito ang tamang panahon. Naiintindihan ko po. Anong nangyari? Ginoo, pasensya na po talaga. Nagkamali po ako kanina. Pasok na po kayo. Ye Chen, paano mo nagawa yun? Ibig sabihin, totoo pala talaga ang pinakamataas na imbitasyon ito. Kailan ba ako nagsinungaling sa'yo? Tara na, pumasok na tayo. Aba, ito nga ang tunay na karangyaan. Tingnan mo, napakaganda at nakakasilaw. Barko patungo sa mundo ng angkan. Ngayon, nakasakay na ang pamilyang Song sa barkong ito. Kaya talagang hindi pwedeng magkaroon ng kahit anong aberya. Ye Chen. Paano ka nakalusot dito? Nakalusot. Pinapasok ako ng maayos ng mga gwardiya. Sinong niloloko mo? Kung maayos ka talagang pinapasok. Bakit ka hinaang sa labas kanina? Sa tingin ko, pumasok ka lang ng palihim habang nagpapalit ng bantay. Tiyuhin, sobra na po kayo magsalita. Ito ang piging na Hilagang Palasyo. Lahat ng nandito ay mga kilala at makapangyarihang tao. Ang isang maliit na gwardyang tulad ni Ye Chen na nakalusot dito. Kapag nahuli, tiyak na mamamatay ng malang kahihinatnan. Basta huwag lang madamay ang pamilyang Song. Huwag kayong mag-alala. Sa buong piging ng Hilagang Tal na ito, wala pang sinumang makakapagbanta sa akin. Napakayabang mo. Akala mo ba ito ang maliit mong poste ng gwardiya? Kahit sino sa mga taong nandito, kung gustuhin kanilang durugin, ganun lang kadali, parang pagdurog sa isang langgam. Ye Chen, hindi ka pwedeng magmagaling dito sa piging ng Hilagang Tal. Kapag nadamay mo ang pamilyang Song, sinisiguro ko sa'yo, ang kahihinatnan mo ay napakasama. Napakasama. Bakit palagi na lang kayong may hinanakit kay Ye Chen? Kailangan pa ba natin ng dahilan para durugin ang isang langgam? Dudurugin natin kung kailan natin gusto. Sa paningin namin, si Ye Chen ay isa lamang langgam. Tama siya. Wood na kayang durugin. Maliit na wood. Hindi ko akalain na makakapasok ka talaga sa piging ng Hilagang Tal. Pero ang lumaban sa pamilya Huang, naghahanap ng kamatayan. Pagkatapos ng piging ng Hilagang Tal, pahihirapan kita hanggang mamatay. Mayabang ba ang pamilya Huang? Wala silang halaga sa paningin ko. Napakayabang mo naman. Sino ka ba para hamakin ang pamilya Huang?
Humingi ka ng tawad. Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Ginoong Huang. Luluhod ako para humingi ng tawad sa kanya. Hindi siya karapat-dapat. Yechen, naghahanap ka ng gulo. Huwag mong idamay ang pamilya Song. Yechen, sa piging ng hilagang tal na ito. Ayoko ng eksena, pero sobrang yabang mo. Iniinsulto mo ang pamilya Huang. Lumuhod ka agad at magdapa ka sa harap ko bilang paghingi ng tawad. Kung hindi, hindi lang ikaw. Pati lahat ng kasama mo. Hindi ko palalampasin. Yechen, kagagaling ko lang sa pagsabi na huwag kang maghanap ng gulo. Sinadya mong galitin ang pamilya Huang. Dinamay mo pa ang pamilya Song. Anong mapapala mo sa ginawa mong yan? Lola, si Hong Sik-suan naman talaga. Ang nang-api. Bakit hindi ninyo sisihin ang nang-api? Bakit si Yechen ang pinagbibintangan ninyo? Song Pinyan, tumahimik ka. Ito ang piging ng hilagang tal. Hindi kita papayagang magwalang galang dito. Pero, Yechen, nakapag-isip ka na ba? Limitado lang ang pasensya ko. Hindi na kailangang mag-isip pa. Ang pamilya Huang basura lang sa paningin ko. Yechen, sino nagbigay lakas sa'yo para tawaging basura ang pamilya Huang? Una, ang pamilya Huang ay isang nangungunang angkan na sa banal na lungsod. Ngayon, may mahalagang tao darating sa piging ng hilagang tal. At ang taong iyon, tanging ang pamilya Huang lang ang may koneksyon. Iyan ang tunay na kapangyarihan ng pamilya Huang. Yechen, sa tingin mo, kaya mo pa bang lumaban sa pamilya Huang ngayon? Hilagang Palasyo, Azul Dragon, pinakamakapangyarihan. Di ako makapaniwala na may koneksyon pala ang pamilya Huang sa ganoong uri ng tao. Kung totoo yan, ang Azul Dragon ang tagapagtanggol nila. Ang pag-angat ng pamilya Huang ay hindi na mapipigilan. Ama, ang pag-angat ng pamilya Huang ay hindi na talaga mapipigilan. Hindi angat ang pamilya Huang. Ako ang nagsasabi nito. Yechen, humahanga ako sa iyo kahit paano. Ang yabang mo. At hindi ka man lang nanginginig sa takot. Sino ka ba sa akala mo? Ang pinakamataas ba sa hilagang palasyo? Azul Dragon. Tama ang hula mo. Itong sinasabi mong pinakamataas. Ako nga yon. Kapal ng mukha mo. Naglakas loob kang bastusin ang pinakamataas? Kung gusto mo ng away sa hilagang palasyo, Azul Dragon, pagbibigyan kita. Mga tauhan. Bastos ang taong to sa hilagang palasyo. Tutulin muna ang dalawa niyang kamay para maging aral sa iba. si Yechen ang asawa ko. Uhulihin niyo siya. Ako muna ang hulihin niyo. Habit nandito ako. Hinding-hindi ko hahayaang saktan niyo siya. Si Song Yan para sa akin. Talagang kaya niyang gawin to. Hindi tayo kapapalit habang buhay. Walang hiya kang anak. Napakawalang hiya mo. Dahil lang sa isang lalaki. Itutulak mo ang pamilyang Song sa bangin? Ha? Gusto mong mamatay kasama ni Yechen? Sag, wag mo nang idamay ang pamilya Song. Simula ngayon, hindi ka na bahagi ng pamilya Song. Itinatakwil ka na namin. Sige, mabuti. Matagal na naman kayong hindi ako tinuturing na pamilya. Ginagamit lang ninyo ako bilang kasangkapan sa kasal. Bakit hindi pa kayo kumilos? Tigil. Mga bastos kayo. Alam ba ninyo kung sino siya? Umalis na kayo dito. Ginoong Yi. Pinoprotektahan mo ba ang Yechen na yan? Hindi mo dapat inaalala yan. Ang dapat mong alalahanin ngayon, paano ka hihingi ng tawad kay Ginoong Yi? Magmakaawa ka para sa kapatawan niya. Iyan lang ang tanging paan. Para mabigyan ng pagkakataon ang pamilya Huang. Kung hindi ako nagkakamali, ang ibig mong sabihin. Ang maliit na gwardiyang si Yechen. May kakayahang lipulin ang pamilya Huang. AME. Hindi ka naman tanga. Gusto ko talagang makita. Ang pamilya Huang na nasa ilalim ng hilagang palasyo, Azul Dragon. Paano wawasakin ng isang hamak na gwardiya? Kailangan ko pa bang kumilos para lipulin ang pamilya Huang? Si Wang Haiping lang mag-isa. Sapat na. Yechen, iyon ba ang taong iniligtas mo? Ang makapangyarihang tao mula sa hilagang palasyo, Azul Dragon. Kung iyan ang gusto ni Ginoong Ye, lilipulin ko ngayon din ang pamilya Huang. Aba, ang galing-galing mong magpangga. Gusto ko talagang makita kung paano mo lulupigin ang pamilya Huang. Kung gayon, abangan natin. Yechen, bakit kailangan mong galitin ang pamilya Huang? Malapit na maging sandigan ng pamilya, Huang ang hilagang palasyo, Azul Dragon. Naghahanap ka ba ng sarili mong kamatayan? Ama, Yechen, sa piging ng hilagang tal ngayong araw, makikilala ka ng lahat ng narito, bilang taong walang pag-asa. Ikaw, isang hamak na gwardiya, sa harap ng napakaraming makapangyarihang tao, magiging tampulan ng kahihiyan. Masasabi kong may saysay pa rin ang buhay mo. Yechen, hindi ba't lipulin mo na raw ang pamilya Huang? Bakit hanggang ngayon wala ka pa rin ginagawa? Puro ka lang yabang, ano? Makinig ka. Mula ngayon, wala nang lugar. Para sa'yo, Yechen. Talaga bang nagmamadali kang lipulin ang pamilya mo?
Bossing, masamang balita. Ang Chu Group sa ilalim ng pamilya Huang, biglang sinalakay ng hindi kilalang puwersa. Hindi na kinaya ng Chu Group. Lubog na sa utang. Ano? Yechen, ikaw na hamak na gwardiya, ano ba talaga ang ginawa mo? Ang Chu Group ng pamilya Huang, bigla na lang nalugi. Hindi ba nasaksihan mo mismo ang lahat? Nagpakuha lang ako ng maliit na pabor. Kay Wang Haiping. Napakatanga ninyo. Si Huang Tuan ay naranghang marami sa mga bigating tauhan ng Hilagang Palasyo. Ngunit nang dumating ang tunay na boss, siya pa ang nanguna sa panghahamak. Sino ka ba talaga? Makinig kang mabuti. Ako ang tagapagtanggol ng Hilagang Palasyo, Azure Dragon. Wang Haiping. Impossible. Isa ka lang hamak na gwardiya. Kung tutuong, tagapagtanggol ka ng Hilagang Palasyo. Bakit ganyan siya magalang sa iyo? Ano? Hindi ka pa rin naniniwala? Ibig bang sabihin, ikaw ang sinasabi ni Yechen na malaking bossing na Hilagang Palasyo na iniligtas niya? Tama. Ang buhay ko ay iniligtas ni Ginoong Yi. Paano nangyari ito? Hindi ba sabi ni Yechen? Pinsanan lang ang pabor niya? Dapat hindi na ito magagamit pagkatapos? Ito. Lola. Para lang makalapit sa mga makapangyarihan, itinakwil mo pati sariling apo mo. Ngayon, narito na ang karma mo. Nasa harap ko na ang kayamanan at kapangyarihan, pero hindi ko hinawakan ng tama. Langit ko, napakalupit mo sa akin. Malupit ba ang langit sa'yo? Iyan ay dahil sa mga ginawa mo. Hindi ka talaga karapat-dapat. Songkin yan. Pamilya mo kami. Pakiusapan mo naman si Yechen. Bigyan niyo pa kami ng isang pagkakataon. Para sa'yo, isang sabi lang yan. Nga, napakabait mo kay Yechen. Tiyak na makikinig yun sa'yo. Ama, Lola, sobrang nadismaya ninyo ako. Yechen. Akala mo ba pagkatapos mong wasakin ang pamilya Huang, tapos na ang lahat? Sinasabi ko sa'yo, ang kapangyarihan ng pamilya Huang ay higit pa sa iniisip mo. Pagdating ng ate Huang Aotsuko, kahit si Azure Dragon ay luluhod sa kanya. Si Huang Aoxi pala ang ate mo. Tama. Umalis ang ate ko sa pamilya, Huang at nagpunta mag-isa sa Hilagang Teritoryo. Ngayon, siya na ang supremo ng Hilagang Palasyo, Azure Dragon. Ano? Supremo na Hilagang Palasyo, Azure Dragon. Totoo ba yan, Huang Xiao? Pwede ba akong magsinungaling pagdating sa Hilagang Palasyo, Azure Dragon? Hindi pa pala kami pinababayaan ng langit. Yechen, basura ka at basura ka pa rin. Kahit may mga tagapagtanggol ka ng Hilagang Palasyo, ano nang magagawa mo? Makakaya mo bang tapakan ang supremo mismo ng Hilagang Palasyo? Tama nga ang desisyon kong sumama kay Huang Xiao. Ngayon, ang pamilya Song ay babangon na rin sa wakas. Yechen, ang yabang-yabang mo kanina, di ba? Pagdating ng ate Huang Aotsuko, maghanda ka ng mamatay. Ang supremo sa ordinaryong tao talagang malakas. Pero para patayin ako, hindi pa sapat ang kwalifikasyon niya. Yechen, yan ang supremo ng Hilagang Palasyo, Azure Dragon. Taong hindi natin kayang abutin o isipin man lang. Wala lang yan. Isang hamak na supremo lang. Hamak na supremo lang? Yechen, sino ka ba talaga? Punong tagapagsanay ka ba ng Hilagang Palasyo, Azure Dragon? Siya lang ang makakatalo sa ate ko. Pero ilang taon nang nawawala. Walang halong pagmamalabis. Ngayon, ang buong Hilagang Palasyo, Azure Dragon, ay nasa kamay na ng ate ko. Paano mo nasisigurong hindi ako ang punong tagapagsanay ng Hilagang Palasyo? Sinabi ko na sa'yo dati. Ang pinakamataas na panauhin sa piging ng Hilagang Tal ay ako. Maligayang pagbabalik, bossing. Tumayo na kayong lahat. Salamat, bossing. Yechen, nababaliw ka na ba? Ang lakas ng loob mong umupo sa upuang iyan. Gusto mo na ba talagang mamatay? Yechen, bumaba ka dyan agad. Hindi iyan ang upuang para sa'yo. Ayos lang, para sa akin talaga ang upuang ito. Walang hiya kang nilalangka. Ang taong nakaupo diyan ay kahit ang ate ko, ay lubos na narespeto. Inagrabyado mo na ang pamilya, Huang at pati ang isang makapangyarihang tao. Yechen, tingnan natin kung paano ka makakaligtas ngayon. Nakaupo lang ako rito at gusto kong makita kung sino ang makakapagpatayo sa akin. Narito na ang punong tagapagsanay ng Hilagang Palasyo. Ate, sa wakas dumating ka na. Itong si Yechen, hindi lang sinira ang pamilya Huang. Inagaw pa niya ang upuang inihanda mo para sa importanteng panauhin. Ate,
Dapat mo na talagang patayin si Yechen. May naglakas loob na wasakin ang pamilya, Huwang at agawin ang pangunahing upuan. Tingnan natin kung sino ang napakatapang. Huang Aoxue, hindi ko akalain. Na miyembro ka pala ng pamilya Huang. At ikaw pa ang nakatandang kapatid ni Huang Zixuan. Kapal ng mukha mo. Ang lakas ng loob mong banggitin ang pangalan ng ate ko. Alam mo bang kayang-kaya kanyang patayin? Sa isang pitik lang ng daliri niya? Sobrang yabang ni Yechen. Gumalaw ka na. Bulag ka ba? Bastos ka sa Supremo. Siya ang sinasabi ng Hilagang Tol, ang Supremo ng Hilaga, si Yechen. Bossing, kahit miyembro ako ng pamilya Huang, maaga ako bumalik sa amin. Wala akong masyadong pagmamahal sa pamilya Huang at hindi ako gagawa. Abuso sa kapangyarihan, kapatid ko'y mayabang. Karapat dapat siyang mamatay sa ginawa niya sa iyo. Bossing, huwag mo akong lokohin. Si Yechen, isang hamak na gwardiya? Ang mag-iisip na nananaginip lang talaga ako. Walang pagsisisi, nilalapastangan pa rin. Mas mabigat na parusa ang nararapat sa kanya. Hindi ako naniniwala. Ang ate ko ang tagapagmana. Hindi pa ako pwedeng mamatay. Papatayin ko siya. Wala man akong direktang pananagutan. Pero si Huang Zixuan ay kapatid ko pa rin. Handa akong tanggapin ang parusa. Walang kasalanan ang walang alam. Hindi kita paparusahan. Ngunit si Huang Zixuan ay nang-api gamit ang kapangyarihan. At sinira ang pangalan ng Hilagang Palasyo. Ayon sa batas, kamatayan. Huwag mo akong pabayaan. Ako lang ang anak. Mawawalan ng tagapagmana. Kung hindi mo kayang gawin, ako na ang gagawa ng desisyong ito para sa iyo. May tutol ka ba? Wala po akong tutol. Inaasam ko ang Azure Dragon. Pero, na ang Supremo ng Hilagang Palasyo, Azure Dragon ay ang asawa ng apo ko. Nakakapanghinayang. Ano ba ang ginawa ko? Itinulak ko palayo. Ang napakalaking biyaya. Yechen, alam naming nagkamali kami. Patawarin mo kami. Nakikiusap kami, patawarin mo kami. Mga pabago-bago, parusa ang naghihintay. Dahil minamaliit nyo ang mga mahihirap. Papabagsakin ko ang kumpanya ninyong Song at magiging dukha kayo habang buhay. Mag-aanunsyo ako ngayon, bukas ay gaganapin ang. Babalik ako upang mamuno. Hilagang Palasyo, Azure Dragon. Malugod naming tinatanggap ang pagbabalik ng bossing. Supremo, ang katotohanan noon ay lubusan ng naimbestigahan. Magsalita ka. Ang tunay na salarin noon ay si Huang Aoxue. Maupo siya sa posisyon ng Supremo. Malupit niyang pinatay ang iyong mga magulang. Huang Aoxue. Sumpa mo. Karapat-dapat kang mamatay. Mga kaibigan, may importante akong i-anunsyo ngayong araw. Babalik ako para muling pamunuan ang Hilagang Palasyo, Azure Dragon. Ayos. Tututol ako. Kapal na mukha mo, Huang Aoxue. Ang lakas ng loob mong bastusin si bossing. Huang Haiping, umatras ka. Hindi mo siya kaya, Huang Aoxue. Gusto kong malaman kung bakit ka tumututol. Kasi ako, si Huang Aoxue. Kahit saan, kahit anong gawin ko, dapat ako ang number 1. Wala akong pakialam sa pagiging punong tagapagsanay. Gusto kong maging Supremo ng Hilagang Palasyo, Azure Dragon. Pero ika ang hadlang sa daan ko. Kailangan kitang alisin. Para dito, kaya kong isakripisyo ang lahat. Kaya kahit lipulin mo ang pamilya Huang at patayin ang sarili mong kapatid, wala kang pakialam. Tama, lahat ng humahadlang sa akin ay balakid. Kahit kadugo ko pa, walang pinagkaiba. Sira na talaga ang ulo mo. Kagabi sa piging ng Hilagang Tal. Pinaghinalaan na kita pero wala kang naging kahinaan. Kaya nag-organisa ako ng seremonya ng pagbabalik. Sa wakas, lumabas din ang tunay mong kulay. Kung pinaghinalaan mo na ako, bakit hindi ka agad kumilos? Dahil sa isang maling desisyon mo. Ako na ang hali sa pamamahala ng buong Hilagang Palasyo, Azure Dragon. Akala mo ba kaya mo akong talunin? Isang bagay lang ang gusto kong malaman, ang pagkamatay ng mga magulang ko noon. Ikaw ba ang may gawa? Tama, ako ang pumatay sa mga magulang mo noon para patayin ang kalooban mo at nga, tuluyan kang nanghina. Iniwan mo ang Hilagang Palasyo, Azure Dragon. Kaya nagkaroon ako ng pagkakataong umangat. Huang Aoxue, isa kang walang hiyang traitor. Ikaw nga. Gusto kong ilibing ka kasama ng pamilya ko. Akala mo ba harapin kita ng walang plano?
Lahat ng tao ko nasa labas. Ngayong araw, kahit langaw, walang makakalabas dito. Mukhang kapanti ka talaga sa sarili mo. Ilang taon akong nagplano para sa sandaling ito. Ngayong araw, wala ka ng laban. Sayang naman. Lahat ng plano mo, mabubulilyaso. Yechen, papatayin ka ng yabang mo. Kahit gaano ka pakalakas, hindi mo kayang talunin ang isang buong hukbo. Kumasok kayong lahat. Hindi na sila makakapasok. Lahat ng tauhan mo patay na. Hindi, impossible ito. Pinaghirapan ko ng maraming taon ang plano kong ito. Hindi ako magpapatalo. Mga tauhan. Akala mo ba wala akong inihandang anuman? Pinigilan ko ang sarili ko ng maraming taon para malaman ang totoong nangyari noon. Pero hindi ko inaasahan na ganito pala kalalim ang itinatago mo. Ano pinagkakali mo? Si Hong Zixuan. Ni walang kaunting reaksyon mula sa'yo. Pero ngayon, nalaman ko na rin ang katotohanan. Ikaw, dapat ka nang sumama sa pamilya ko sa hukay. Yechen, minaliit talaga kita. Hindi pa huli ang lahat para malaman mo. Mamatay ka na. Inay, Itay. Ang mga pagkakasala sa inyo, ipinaghiganti ko na. Kumusta? Ngayon dapat naniniwala na kayo na ako nga ang kilalang supremo ng hilagang teritoryo. Ibig sabihin, sa buong panahon nakasama mo kami. Niloko mo lang kami. Yechen, ang sakit ng ginawa mo sa amin. Tatay, tago na. Huwag kang mapahuli sa kanila. Hindi ko naman sinasadya.